Punong-puno ng paghiganti ang kalooban ni Mang Kanor dahil sa mga aswang. Inubos kasi ng mga yon ng kanyang mga kaibigan noong siya ay nasa Capiz pa. Nang magbalik siya sa nasabing probinsya, wala siyang ibang dala kundi ang mabigat niyang galit. Ang tanging plano niya ay ubusin ng mga aswang na naroroon. Magkakaroon siya ng lead kung saan nagtatago ang mga aswang. Lihim niyang iisa-isahin ang mga yon. Ang kaso nga lang, mabibiyag si Baste at ito ang kanyang magiging kahinaan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para tapatan ng pinuno ng mga aswang na si Masangkay. Lalo pat bigla ring nawala ang diwa ng kanyang gamit na anting-anting. Magkakaroon naman siya ng mga alalay na siyang sasama sa kanya sa laban. Pero hindi pa rin yun sasapat dahil sadyang kakaiba rin ng kanilang mga kalaban. Magawa nga kaya niyang matalo ang mga aswang gayong ang kanyang pinakamamahal na bata ay nasa kamay ng mga kalaban? Mas mananaig nga kaya ang kanyang paghihiganti kaysa sa pagiging tagapagligtas ng mga tao. Papaano niya tatalunin ang mga aswang? Gayong ang kanyang anting-anting ay tila hindi na rin siya kinikilala. Hindi makapaniwala ang matandang si Mang Kanor sa nakikita niya sa malawak na bakuran. Makakasabay kasing ibinuro ng kanyang apat na kaibigan sa parehong dahilan ng pagkamatay. Pinaslang ng mga aswang. Parte ng isang samahan ng manunugi sa Capiz si Mang Kanor at ang kanilang grupo ay matagal nang mainit sa mga mata ng kadiliman. Sa dami na rin kasi nilang natugis na aswang sa probinsya, tila sila na rin ang itinuturing na mortal na kaaway na mga yon. Walang masabi si Mang Kanor sa pamilya ng kanyang mga kasamahan. Siya ang sinisisi. Sa kanya ay binuhos ang lahat ng galit ng mga yon. Kung hindi lang daw siya sana unang umuwi noong piging, hindi sana malalagas ang lahat ng kasamahan niya. Siya kasi ang inaasahan ng lahat. Nasa kanya ang malakas na anting-anting na siyang pinanlalaban niya sa mga aswang. Kaya nang mauna siyang makatulog nung gabing yon, yun na rin pala ang huling sandaling makikita niyang nakangiti ang mga kaibigan. Lugmok ang matanda. Bukod sa galit niya sa mga aswang, galit na galit din siya sa kanyang sarili. Dahil sa nangyari, pakiramdam niya ay wala siyang kwentang manunugis sa tantingero. Bumaba ang tingin niya sa sarili niya. Nawalan siya ng tiwala sa sariling kakayahan. Hanggang sa maging ang anting-anting niya ay nawalan na rin ng diwa. Marahan siyang lumapit sa kabaong ng apat niyang kaibigan. Kahit nakabukas sa mga yon, nahihirapan siyang sumilip. Nakayuko lang siya at tumutulo ang luha. Pilit niyang inaangat ang tingin niya pero hindi niya talaga magawa. Pakiramdam niya, wala siyang karapatan na tumingin sa mga kaibigang iniwan niya. Ang Kanor, maupo na muna kayo. Kanina pa po kayo nakatayo riyan. Baka po nangangalay na kayo. Napalingon siya kay Ernesto. Baguhan ito sa kanilang samahan. Noong gabing nangyari ang paglusob, wala rin ang binata. Kaya naman sa samahan nila ay silang dalawa lang ang natirang buhay. Umupo si Mang Kanor sa upuan na inialok sa kanya ni Ernesto. Tulala pa rin siya at hindi alam kung ano ang sasabihin sa pamilya ng mga biktima. Kapag tumitingin kasi siya sa mga yon, ramdam niya ang galit ng mga yon. Mang Kanor, kumain na po ba kayo? Makakasakit po kayo niyan kapag walang laman ng tiyan nyo. Ayos lang ako. Iwan mo na ako. Mang Kanor, dalawa na lang po tayo sa samahan. Hindi po kita kayang iwan. Gusto mo bang mamatay? Po? Nakita mo naman ang nangyari sa kanila, hindi ba? Ganyan din ang mangyayari sa iyo kung hindi ka makikinig sa akin. Kaya huwag ka nang sasama sa akin kung gusto mo pang mabuhay. Bata ka pa. Marami ka pang matututunan. Hindi mangyayari yan kung maaga kang mamamatay. Kung mabubuhay man ako, kanino ako matututo? Wala nang ibang manunugi sa tantingero kundi ikaw na lang. Ikaw na lang ang nag-iisang may kaalaman. Kaya para saan pa't mabubuhay pa ako nang hindi ka kasama?
Tumalim ang tingin ni Mang Kanor sa binata. Halatang iritable na ito. Sa galit nito, hindi na nito naalala na nasa lamayan pa sila. Hinampas ni Mang Kanor ng malakas ang lamesa. Nagulat ang lahat. Napatayo din si Ernesto. Nag-iisip ka ba? Kung mamamatay ka, ako na naman ang sisisihin. Sa akin na naman magagalit ang mga tao. Kasi, ganito naman talaga, hindi ba? Kahit na marami na akong nagawang maganda para sa baryong ito. Isang pagkakamali lang. Isa lang. Masama na ako sa paningin ng lahat. Kaya pwede ba? Ikaw binata ka. Bagito ka pa kaya lumayo ka na sa akin. Hindi ko kailangan ng isang katulad mo na wala naman ako mapapala. Padabog na umalis ng bakura na matanda. Nasagi pa nito ang lamesa pero wala itong pakialam. Umuwi siya sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang sandata at dala ang anting-anting. Nilusob niya ang alam niyang kuta ng mga aswang. May naabutan siya roon pero mahihinang aswang lang. Pinagpapapatay niya yon. Pinira-piraso niya ang katawan. Brutal ang ginawa niya. Pero kahit na anong gawin niya sa mga yon, hindi pa rin nawawala ang galit sa puso niya. Gusto niyang magiganti. Gusto niyang patayin lahat ng aswang. Pero sa ilang araw na niyang paghahagilap sa buong kapis, hindi na niya makita si Masangkay, ang pinuno ng mga aswang na siyang pumaslang sa kanyang mga kasama at kaibigan. Makalipas ang isang buwan, nalaman ni Mang Kanor na may mga aswang na nagtungo sa Iloilo. Ang buong akala niya ay kasama roon si Masangkay. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumungo roon. May dala siyang malaking pera na magagamit niya sa paninirahan doon. Naipon niya ang perang ito mula sa bayad sa kanyang serbisyo. Silang manunugis kasi, binabayaran sila ng mga mayayamang pamilya para pumatay ng aswang. Perwisyo rin kasi ang mga aswang sa mga negosyo, lalo na sa mga alagang hayop. Dakong 4:00 ng hapon, naghihintay na lamang ng tamang oras si Mang Kanor kung kailan aandar ang bus na sinasakyan niya. Maya-maya pa ay nakaidlip na siya. Nagising na lang siya na nasa terminal na siya ng Iloilo. Pinapatunog niya pa ang leeg pagkababa ng bus. Bit-bit ang mga gamit habang naglalakad papunta naman sa terminal ng mga tricycle. Napatigil siya nang maramdaman na tila may sumusunod sa kanya. Binagsak niya ang mga dala niya at nagsarado ang kamao. Nang maramdaman na lalapit na sa kanya ang tao, mabilis siyang humarap at kinuha ang kamay nito. Babaliin niya na sana ang braso noon kung hindi niya lamang ito nakilala. Aray, Mang Kanor! Ako ito! Si Ernesto! Aray! Wisit ka. Sinundan mo ako hanggang dito? Mang Kanor naman eh. Mababali na braso ko sa ginagawa mo eh. Lumayas ka! Bumalik ka sa kapis! Hindi kita kailangan dito! Alam kong pupuntahan mo yung mga aswang na nagtatago dito. O ano naman? Eh di sasamahan kita. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko kailangan ng tulong mo! Tingin ko, kailangan yung tulong ko. Anong pinagsasabi mo? Tigwasan kita dyan eh! Malis ka na nga! May bahay kami dito sa Iloilo. Bahay siya ng lola ko na hindi na natitiran. Tinambakan na lang ng mga gamit ng mga kapitbahay namin yung bakuran. Yung loob naman ng bahay, ayos pa yun. Nakakandado naman kasi, kaya hindi nila mapapakilaman. Kagagaling ko lang din doon nung nakaraang buwan. Kaya kung doon tayo titira, mas maganda, mas makakamura. Wala akong pakialam sa perang gagastusin ko. Kaya mahal o mura. Sige na, malis ka na! Sa sitio Marilaw ang bahay ng lola ko. Diba, dito mo hinihinalang nagpunta si Masangkay? Baka mamaya maraming aswang dito. Kung sa akin ka titira, hindi ka na mahirapan. Napatigil si Mang Kanor. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Ernesto, napagtanto niya bigla na magandang ideya ang inaalok sa kanya ng binata. Sigurado ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Mang Kanor, iisa lang naman tayo ng source. Kaya alam ko na alam mo na tama ang sinasabi ko. Kapag pumayag ka, hindi ka na mahirapan sa matutuluyan. Pagkatapos, hindi ka na rin lalayo ng baryo.
Sa baryo mismo kung saan nakatirik ang bahay, doon na rin tayo maghahanap. Papayag ako sa gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon? Wag na wag kang makikialam sa mga plano ko. Pwede ba yun? Nasa iisang samahan tayo eh. Wala na ang samahan. Sira na ang samahan mula ng maalagas na mga aswang ang mga kasama natin. Kaya kung gusto mong pumayag ako, huwag kang pakialamero. Eh di sige, kung yan ang gusto mo, palag-palag na. Sabay na silang sumakay ng tricycle. Halos kalahating oras din ang biyahe. Napatagal sila dahil may ilang mga daan din ang medyo malubak pa. Pagdating nila sa bahay ng lola ni Ernesto, napakamot ang binata. Mas dumami na kasi ang tambak sa bakuran nila kahit hindi naman nila gamit ang mga yon. Bakit kasi pumayag kayo na tambakan ito nang hindi nyo naman kamag-anak? Eh kahit anong sabi mo sa kanila, hanggat walang nakatira dito, wala silang pakialam, pagtatambak pa rin sila. Eh subukan lang nilang magtambak ngayon nandito na ako. Ihahagis ko talaga sa kanila mga tambak nila. Uy, Mang Kanor, palma lang ha. Baka nakakalimutan mo, hindi naman tayo taga dito. Kahit nga ako nakakilala nila kalma lang ako eh. Eh matuto kang pumalag kapag inaabuso ka na. Ay nako, masyado ka pa talagang bagito. Bago sila pumasok sa bakuran, sinuyod na muna ni Mang Kanor ang buong paligid. Probinsyang-probinsya kasing uri ng pamumuhay roon. Ganon din naman sa kanila sa Capiz. Pero mas marami kasing kabahayan doon. Maya-maya lang din ay pumasok na sila roon at inisa-isang alisin ang mga gamit. Pinagbabalibag ni Mang Kanor ang mga gamit sa kabilang bakuran. Wala na itong pakialam kung magagalit ba ang may-ari ng mga yon. Dakong 9:00 ng gabi, natapos na rin sila sa paglilinis sa bakuran. Ganon din naman sa loob ng bahay. Nagkakape na lang sila noon habang nakatambay sa tapat. May napadaan na 2 binata na may dalang bola. Tinawag ng mga yon si Ernesto. Lumapit naman ito sandali at saka bumalik naman kaagad. Akala ko ba wala kang kilala rito? Eh sino yung mga yon? Si Tadeo at si Gabgab po. Nung elementary kasi ako noon, nagbakasyon ako dito kay Lola. Tapos, yung 2 yun lagi yung kalaro ko. Hindi ko nga inakala na nakikilala pa rin nila ako eh. Wala ka na talagang ibang kilala rito? Si Mang Peting, kaibigan ni Lola. Kaso, 5 taon nang patay yun. Siya ang dating nangangalaga ng bahay na to. Yun lang. Tapos, wala na talaga. Humigop na muna ng kape si Mang Kanor. Lihim siyang natuwa dahil masarap palang magtimpla ang binatang si Ernesto. Habang nakatingin sa malayo ang binata, pasimple niyang tiningnan ito. Para kay Mang Kanor, malaki ang potensyal ni Ernesto na maging mahusay ring manunugi sa tantlingero. Pero nababahala lang siya sa masyadong pagiging mabait ni Ernesto. Sa kanilang larangan kasi, ang mga bababait na tao ang madalas na nalilinlang. Kaya ito rin ang madalas na nauunang mamatay. Ernesto, bakit ka ba sumali sa samahan? Eh, gusto ko kasing maging antingero. Gusto kong sundan yung yapak ng lolo ko. Ay, oo nga pala. Lolo mo nga pala si Feliciano. Ano ngang kinamatay ng lolo mo? Inatake po sa puso. O ba't ka natatawa? Masaya ka pang inatake sa puso ang lolo mo. Ay, sorry Mang Kanor. Eh, natawa lang ako sa kung paano siya inatake. Ano ba kasing nangyari? Eh, wag lang po kayong maingay sa iba ha. Hindi kasi talaga namin to ipinagkakalat kasi nakakahiya eh. Kaya inatake si lolo kasi nanonood po siya ng Bold nung mag-isa lang siya sa bahay. Ano? Seryoso ba yan? Totoo po. Nang dumating kasi sila mama at papa, naabutan nilang ganon ang palabas sa TV. Tapos si lolo nakahawak sa ano niya, tapos nanigas na. Eh, malungkot ang nangyari sa kanya pero kapag iniisip namin ni Papa natatawa kami. May pagkamanyakis din kasi yung lolo ko na yun eh. Eh nako, malas niya. Bawal manyak sa langit.
Buti sana kung tanggapin sa langit yun. Sa puntong yon, tila nabawasan kahit na papaano ang bigat na dinadala ni Mang Kanor. Napagtanto niya na ayos din naman palang kausap si Ernesto. Kahit kaunti ay may sense sa mga sinasabi nito at kung minsan pa nga ay nakakatawa. Hindi inakala ni Mang Kanor na makakasundo niya ang bagitong miyembro ng kanilang samahan. Ilang araw na silang nakatira sa bahay na yon at masasabi ni Mang Kanor na maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Martes ng hapon, naririnig nilang nagbubunga ang kalapit at katabi nilang bakuran. Naririnig mo ba yon? Sila ang mga tipo ng tao na kapag nasanay na ng abuso, gusto laging ganon. Kapag hinabla mo, magagalit kasi doon sila nasanay. Ganyan ang mga tao na hindi mo dapat sinasanay na abusuhin ka. Mang Kanor, hayaan na natin. Naibalik naman na natin yung mga gamit nila sa bakuran nila eh. At saka, ilang araw na rin naman tayo rito. Masasanay rin tayo. Basta kapag ako nakakita dyan sa mga yan na naglalagay ng kung ano-ano sa bakuran natin, dalawa ang pupuntahan ng gamit nila. Sa kalsada o kaya sa bentahan ng kalakal. Kalma lang. Baka mamaya ma-high blood ka na naman yan eh. Sige na, ilalako ko na tong tinda kong taho. Mang Kanor, alam ko, taktika yan eh. Huwag ka maingay. Style ko to. Sa umaga, tindero ng taho ang matandang si Kanor. Ito ang imahe na nais niyang matandaan sa kanya ng mga taga roon. Ito ay para hindi makahalata ang mga tao sa kung anuman ang tunay na pakay nila roon. Malakas din kasi ang kutob ni Mang Kanor na sa kanilang lugar, meron din mga nagtatagong aswang. Hindi niya lamang ito matukoy dahil hindi na gumagana ang kanyang anting-anting. Bitbit sa balikat ang mahabang kawayan at sa dulo ay may dalawang mahabang metal na parang balde. Hindi pa siya nakakalayo, naglapitan na sa kanya ang mga bata. Nakaramdam din siya ng tuwa. Naalala niya kasi ang apo niya na ngayon ay nasa Maynila na. Malapit din kasi sa puso na matanda ang mga bata, kaya ang iba sa mga bumili, mas dinamihan niya pa ng lagay. Ilang araw na ako nagmamasid dito pero wala akong makitang kakaiba. Lagi na lang itong mga makukulit na bata ang nakikita ko. Sandaling nagpahinga si Mang Kanor sa gilid. Umupo siya sa bato. Sa kabilang banda ng daan, nakita niya ang batang lalaki na nakaupo sa lupa. Nakatingin yun sa kanya. May kadungisan ng bata at parang naninigas na rin ang buhok. Naawa naman ang matanda kaya sinenyasan niyang lumapit yon. Pagtayo ng bata ay muntikan pa itong matumba. Nangihina kasi ito. Parang ilang araw na rin walang kinain. Eto. Tikman mo itong taho ko. Masarap ito. Wala po kong pambayad, Manong. Mukha bang sinisigil kita? Sige na, kainin mo. Malaking baso ang pinaglagyan ni Mang Kanor, pero sinaglit lang yon ng batang lalaki. Kitang-kita na matanda kung gaano kagutom ang bata. Napapailing na lamang si Mang Kanor, lalo na nang makita ang mga galos at pasa sa katawan. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka ba may mga sugat? Gusto mo bang ibalik kita sa mga magulang mo? Nawawala ka ba? Wag po. Ayoko na pong bumalik sa kanila. Bakit naman? Sila bang nanakit sa'yo? Opo, sinasaktan po nila ako sa amin. Tapos, nang magalit sa akin ng papa ko, gamit yung sasakyan niya, dinala niya ako dito at tinulak palabas. Ito nga po, pagaling na tong sugat ko na gumasgas po sa simento. Lihim na nagsarado ang kamao ni Mang Kanor. Hindi niya kayang isipin kung papaanong nagawang sakta ng batang yon. Maliit lang ang katawan ng bata, payat at talagang nangihina pa. Kaya naman mas lalong nanggigil ang matanda. Sobrang naawa siya sa bata. Sumama ka sa akin. Pakakainin kita sa karinderya. Tila nagningning ang mga mata ng bata. Ang kaninang malungkot na mukha ay nabahira na ng sobrang saya. Talaga po? Oo, kakain ka.
Diyos ko, pambihirang mga magulang mo. Teka, ano bang pangalan mo? Basti po. Basti po ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Mang Kanor. Mang Kanor? Pwede po ba kitang tawaging Tatay Kanor? Ha? Sige na po. Wala na po kasi akong tatay eh. Inabandonan na po nila ako. Tila may kumurot na naman sa damdamin ni Mang Kanor, kaya pinayagan na lang din niya ang bata. Tumungo na rin sila sa karinderya. Maraming biniling pagkain si Mang Kanor. Lahat ng yon ay nagawang ubusin ni Baste. Ayon kasi sa bata, ilang araw na rin itong walang matinong kain. Nakakakain lang daw ito kapag nakakalimos sa bandang plaza. Maraming salamat po talaga, Tatay Kanor. Ngayon na lang ulit ako nakakain ng masarap. Walang anuman. Kung gusto mo pang kumain magsabi ka lang ha. Bakit po kayo mabait sa akin? Hindi niyo naman po ako kilala. Kasi nangangailangan ka ng tulong. Alam nga naman pabayaan kita. Bakit naman po ang iba? Pinababayaan lang po ako. Sila kasi yon. Magkakaiba kasi ang ugali ng tao. Magkakaiba ang paniniwala at pananaw. Kung para sa kanila ayaw kanilang tulungan, wala tayong magagawa. Sila yun eh. Ang mahalaga, may mga tao pa ring handang tumulong sa atin. Sana po kayo na lang ang naging papa ko. Si Papa kasi laging galit kapag nauwi eh. Lagi niya po akong sinasaktan kapag talo siya sa sugal. Si Mama naman po, parang hindi na po makausap na maayos. Bakit? Ano ba nangyari sa mama mo? Naglalaway po siya, tapos namumula ang mga mata. Tapos nagkukulong na lang po sa loob ng kwarto niya. Mukhang may sakit ang mama mo. Mahal mo ba mama mo? Opo, mahal ko po si Mama. Kahit na sinasaktan niya rin po ako. Kung mahal mo ang mama mo, gusto mo gamutin ko siya para sa'yo. Talaga po? Doktor kayo? Hindi. Pero may kilala ako na gagamot sa kanya. Ang gawin mo lang, ituro mo sa akin kung saan sila nakatira. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanila na nakita kita. Hindi ka na babalik doon. Promise po yan ha. Oo, promise. Nang matapos ng kumain ng bata, sumama ito sa kanya sa pagbebenta ng taho sa baryo. Tila ba lucky charm ang bata dahil wala pang 10:00 ng umaga ay naubos na ang taho. Marami ang bumili, kahit mga matatanda ay napabili na rin sa kanya. Makulit kasi si Baste. Talagang nilalapitan nito lahat ng tao at inaalok ng taho. Pambihira ka. Magaling ka palang magbenta eh. Oh, eto, sahod mo. Maraming salamat ha. Naku, hindi na po. Ayaw ko po. Aba, anong gusto mo? Tatay Kanor, pwede po bang sumama na lang po ko sa inyo? Wala na po kasi talaga ako mapupuntahan eh. Sige na po, pagbigyan niyo na po ko. Kasi alam mo, nakikitira lang din ako. Sino po ba may-ari ng bahay? Magpapaalam po ko sa kanya. Sige na po, wala na po kasi talaga ako mapupuntahan eh. Parang awa niyo na po. Bumuntong hininga matanda. Kapag tumitingin siya sa mukha ng bata, hindi niya maiwasang hindi maawa. Masyadong malambot ang puso niya para sa mga paslit. Kaya naman, kahit hindi siya sigurado kung papayag si Ernesto, isinama niya pa rin pauwi ang batang si Baste. Nang makarating sila, nagulat si Ernesto nang makita si Baste. Pinapasok na muna ni Mang Kanor ang bata sa loob at saka sila nag-usap ng binata. Mang Kanor, sino yung batang yan? Nakita ko lang sa kalsada. Nakita mo lang sa kalsada tapos ginawa mo na kagad? Huwag ka mag-alala. Hindi naman aswang yung batang yan eh. Kahit na! Sinisigawan mo ba ako? Ay, hindi naman. Ang sa akin lang eh. Bakit to kinuha? Baka mamaya hanapin ng mga magulang yan. Makakasuhan ka pa ng kidnapping yan. Nakikita mo ba mga sugat sa katawan ng batang yan? Mga magulang niya ang may gawa niyan.
Ang kwento niya, sinasaktan daw siya sa kanila. Tapos, itinapon siya rito sa kalsada dyan sa kabila. Ilang araw ng pag-alagala yan. Naawa naman ako. Kaya ayan, isinama ko na. Mang Kanor, wala naman akong problema sa bata kasi ikaw naman ang mag-aasikaso niyan eh. At saka, malaki naman ang bahay. Ang problema ko lang, paano nga kung biglang may maganap sa batang yan? Anong sasabihin natin? Di babalik natin. Napakasimple lang naman yun eh. Mang Kanor ha, unti-unti ka nang lumalambot ha. Akala ko ba dapat maangas tayo? Sira ulo ka ba? Anong gagawin mo sa bata? Aangasan mo. Basta ikaw mag-aasikaso dyan ha. Wala akong talent sa pag-aalaga ng bata. Pero, Mang Kanor, hindi ba makakaabala ang bata sa misyon natin? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Pero kasi, konsensya ko na rin hahayaan na lang yan sa lansangan. Lumapit na sa akin, kakayanin mo bang tisin ang ganyang bata? Sa bagay, may punto ka rin naman. Meron siyang binanggit tungkol sa nanay niya. Ang sabi niya, parang nag-iba daw ang mama niya. Naglalaway at namumula raw ang mga mata. Di sintomas ng nayanggaw yun. Oo. Kaya nga gusto ko sanang magpasama sa'yo. Pupuntahan natin ang babaeng yon. Susubukan kong gamutin. Malay mo kapag gumaling, siya na ang mag-alaga sa batang yan. Paano siya dito? Mag-isa lang yan. Ganun talaga. Ayaw mo namang alagaan eh. Nako, kasama na lang ako sa'yo, no? Pagkatapos nilang linisan ng bata, sinabihan nila itong huwag lalabas ng bahay. Nakaintindi naman ng bata kaya wala silang naging problema. Dakong 6:00 ng gabi, lumabas sila ng bahay. Pupuntahan na nila ang address na itinuro sa kanila ng bata. Ang Kanor, hindi kaya nangihimasok tayo ng pamilya? Anong nangihimasok? Gagawin natin to hindi dahil lang sa gusto ng bata. Gagawin natin ito dahil magiging aswang lang nanay niya. May connection pa rin sa misyon natin. Di sige, yan ang sinabi mo eh. Wala naman akong problema basta ikaw ang nagsasabi. Nang makalabas na sila sa baryo ay agad silang nakapara ng kanilang masasakyan. Maaga pa naman kaya may dumadaan parong sasakyan. Ilang sandali lang nakarating na rin sila roon. Binaba sila sa tapat ng isang bahay na medyo may kalumaan na. Sa labas pa lang sila, naririnig na nila ang nagsasalitang lalaki sa loob. Tila may kaaway ito. Kaya naman, hindi na sila nagdalawang isip na pumasok na sa bakuran. Lumapit sila roon at nakasalubong pa nila ang lalaki sa pintuan. Natataranta, duguan ng kamay. Sa loob! Sa loob! May alibaw! Halos madapa-dapa pa ang lalaking yon sa pagmamadali. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita nila ang ina ni Baste na naroon. Nasa sulok, duguan ng bibig. Namumula ang mga mata at mahahaba na ang mga kuko. Tuluyan na itong naging aswang. Nahuli na tayo ng dating, Mang Kanor. Anong gagawin natin sa kanya? Kailangan natin siyang paslangin. Baka makapambiktima pa ito ng tao. Hindi natin siya sasaktan. Ha? Ano? Gagawin ba natin siyang alaga? Hindi ko kayang paslangin ang natatanging tao na mahal ng bata. Pero hindi na yan tao eh. Kahit magkita sila, hindi na rin niya makikilala ang anak niya. May naisip akong paraan. May kung anong kinuhang maliit na patalim si Mang Kanor. Maraan itong lumapit sa aswang. Mas lalo naman lumakas ang angil nito at parabang natatakot sa kanya. Huwag ka matakot. Wala akong gagawin sa iyo. Tutulungan ka namin makabalik sa dati para makasama mo na ang anak mo. Pero kahit na anong sabihin ni Mang Kanor, mukhang hindi na rin naman siya naiintindihan ng ina ni Baste. Ernesto, sa kabila ka. Baka tumakas to eh. Ano bang gagawin ko? Miss, mahal na mahal ka ng anak mo. Kaya kung gusto mo pang makasama siya, makiisa ka sa amin. Sige na, kumalma ka lang. Kapag hindi ka namin naisama, baka bumalik na rito yung asawa mo, mayayari ka. Baka may mga kasama na yon. Mang Kanor, hindi ka na talaga niya naiintindihan. Magsasalita pa sana ulit si Mang Kanor
nang biglang lumundag palapit sa kanya ang babae. Pumaibabaw to sa kanya at pilit siyang gustong kagatin. Mabuti na lamang ay agad na naitusok ni Mang Kanor ang malakarayom na patalim. Ilang segundo lang ay agad na rin itong nawalan ng malay. Mang Kanor, anong ginawa mo? Hinimatay yata sa kapugian mo. Sira ulo, tinusok ko siya nito. Mabilis pang patanggal ng ulirat sa mga aswang ito. Pero sa piling aswang lang, hindi sa lahat. Anong gagawin natin dyan ngayon? Buhatin mo. Buhatin ko? Ha? Teka, ano ba talaga natakbo sa isip mo? Dadalhin natin siya sa gubat. Doon natin siya gagamutin. 12 oras naman niyang walang malay kaya huwag kang kabahan na baka gumising yan. Tara na. Napapakamot na lamang sa ulo ang binatang si Ernesto nang bitbitin niya ang babae. Mabuti na lamang din ay walang tao sa labas. Magkakalayo rin kasi ang bahay roon. Dahil hindi naman sila pwedeng sumakay, nilakad na lamang nila ang daan patungong gubat. Totally, malapit-lapit lang naman. Narating nila ang nyugan. Itinali nila sa puno ang babae. Ilang sandali lamang, nagsimula na rin si Mang Kanor sa kanyang panggagamot. Alam niyang medyo alanganin na makabalik pa sa dati ang babae. Kapag kasi tuluyan ng naging aswang ang biktima ng yanggaw, mahihirapan na itong gamutin. Pero hindi siya susuko. Kapag naiisip niya si Baste, mas lalo siyang nagkakaroon ng dahilan para maging positibo. Halos 1 oras din si Mang Kanor. Kung ano-anong tinutusok niya sa babae. Nakailang kuha na rin siya ng dugo nito. At ilang beses na rin niya itong napapainom na mga dala niyang halamang gamot. Pero wala pa rin siyang nakikitang magandang progreso. Bumuntong hininga siya. Tinanggap na lang niya ang kapalaran ng babae. Sabi ko naman kasi sa inyo malabo na yan . Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa bata. Mukhang yung bata lang ang magpapalambot sa'yo, Mang Kanor May apo rin ako sa Maynila. Halos kasing edad niya. Naalala ko lang sa kanya ang apo ko. Maya-maya lang, nakaramdam sila ng kakaibang presensya sa paligid. Agad na hinila ni Mang Kanor ang binata papunta sa likuran ng punong nyog. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang naririnig nila ay isang mabangis na aswang. Nang makita nilang dumating yon, hindi nila malaman kung anong uri ng aswang. Buong akala nila ay walang mangyayaring masama sa babae dahil aswang din naman ito. Pero nagulat sila nang biglang gumapang ang aswang palapit sa babae. Mabuti na lamang ay mabilis na nakaharang si Mang Kanor. Dinukot niya agad ang kanyang itak at saka tinaga ang aswang na yon. Pero parang wala lang nangyari. Dumistansya lang ito ng kaunti. Maya-maya ay lumusob na naman. Ernesto, sa likuran mo! Napatalon at napailag ang binata nang makita niya na meron na rin palang aswang malapit sa kanya. Hindi lang pala yun iisa. Hindi lang 2, kundi 4 na aswang ang nakapalibot sa kanila ngayon. Hindi sila nagpatinag kahit na mababangis ito kumpara sa iba. Agad nila itong nilabanan. Nagawa naman nila itong patayin. Pero nang mapalayo lang sila ng bahagya sa nakataling babae, may lumabas pang bagong mga aswang. Sinamantala agad ang mga aswang na makalapit doon. Pinaglalalapan nila ang ina ni Baste. Buwisit! Pinagtatatagan ni Mang Kanor ang mga yon at agad din namang namatay. Pero patay na rin ang babae. Lasog-lasog ang katawan. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng mga aswang na kumain din ng kapwa aswang. Normal ba yung nasaksihan natin? Hindi. Ngayon lang din ako nakakita ng ganon. Baka kaya siguro nila kinain ng babaeng ito kasi bago lang itong naging aswang. May amoy pa rin ng isang tao. Ang bihira. Nasayang lang yung ginawa natin. Tapos ngayon, hindi pa natin alam kung paano sasabihin sa batang yun yung nangyari ngayon. Ililihim na lang natin sa kanya. Tara, wala nang aswang dito. Mga naligaw lang yan. Nagmamadali na silang makaalis doon.
Tulala at malalim ang iniisip ni Mang Kanor. Dismayado siya sa nangyari. Yun din kasi ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng awa sa isang aswang. Nang makauwi na sila ng bahay, naabutan nilang tulog na si Baste. Hindi na muna sila pumasok. Nagkape na lamang muna sila sa labas. Bukas, balik na sa normal. Maglalako ulit ako ng taho para magmanman. Tapos ikaw naman, samahan mo na lang muna si Basti rito. Ang bihira naman. Akala ko ba ikaw ang bahala sa kanya? Di ako marunong mag-alaga ng bata, no? 10 taon na yan, hindi na yan aalagain. Kailangan may maiwan dito. Lalo na ngayon, mukhang napupukaw na natin ang atensyon ng mga taga rito. Baka mamaya alam na rin ng mga aswang na nandito tayo. Naku naman. Ano pa nga ba magagawa ko? Kinabukasan, daladala na naman ni Mang Kanor ang kanyang taho. Sa puntong ito, matumal ang bentahan. Ganun pa man, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtitinda ng taho. Maya-maya pa, napatigil siya sa tapat ng isang bakuran. Bigla na lang kasi siyang kinutuban ng masama. Pero hindi siya sigurado, kaya hindi siya nagpadalos-dalos. Kung gumagana lang sana ang anting-anting ko, madali ko sigurong malalaman kung aswang tong mga to o hindi. Tumayo lang siya sa gilid. Nagkunwari siyang nagpapahinga, pero ang totoo, pasimple niyang sinisilip ang taong nasa loob ng bakuran. Nang mapatingin na rin sa kanya ang matandang babae roon, naglagay na siya ng taho sa baso. Lumapit siya sa matandang babae at kunwari itong aalokin. Ale, baka gusto po ninyo, taho. Wala pa akong ganong benta Sa lubong ang kilay na matandang babae, tila hindi nito gusto ang ginawang paglapit ni Mang Kanor sa bakuran. Tiningnan pa nito mula ulo hanggang paa si Mang Kanor. Hindi ako kumakain ng taho. Umalis ka na. Kahit isang baso lang. Ayaw nyo? Ayun si ma'am, baka gusto niya. Inginuso pa ni Mang Kanor ang isang magandang babae sa loob. Tingin niya ay maglola ang dalawa. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kami kumakain ng taho. Ay bakit po? Kailangan ko ba talagang ipaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Si Kanor po, Ale. Umalis ka na dahil nakakaabala ka. Ilako mo na sa iba yung tinda mong taho. Ay, sige po. Maraming salamat po, pasensya na. Umalik na si Mang Kanor sa tinda niya. Siya na lang ang kumain ng taho at sandali pang nginitian ang nakasimangot na matanda. Binitbit na lamang niya paalis ang kanyang taho. Pero malakas talaga ang kanyang pakiramdam na may kakaiba sa matanda at sa dalaga. Kahit na hindi pa ubos ang taho, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang bahay. Naabutan niyang nasa bakuran si Ernesto at si Baste. Oh, 9:00 pa lang Ubus na? Hinila ni Mang Kanor ang binata. Dinala niya ito sa likuran ng kanilang bahay at doon niya kinausap si Ernesto. May pinaghihinalaan akong aswang dito sa atin. Baka kilala rin nila si Masangkay. Teka. Saan Basta, ituturo ko sa iyo mamayang gabi. Maglola sila Pero iba talaga ang kutob ko sa kanila una pa lang. Sigurado ho kayo dyan? Mahirap pagkatiwalaan ng hinala, Mang Kanor. Wisit kasi ayaw gumana ng anting-anting ko Hirap na hirap tuloy ako ngayon. Ano ba kasing nangyari? Ewan ko. Bigla na lang nawalan ng diwa itong anting-anting ko. Nagsimula lang naman itong maging ganito nung mamatay ang mga kaibigan ko. Ano pong pinag-uusapan nyo? Parang nataranta ang dalawa nang marinig ang boses ng bata. Buti na lang ay hindi narinig ni Baste ang mga pinag-uusapan nila. Ayaw din naman kasi ni Mang Kanor na malaman ni Baste ang tungkol sa mga aswang. Wala. Nag-uusap lang kami tungkol sa kung paano napanot si Mang Kanor. Balik ka na ron. Hindi ka makaka-relate dito kasi hindi ka pa naman panot Ate Kanor, pwede po ba ako humingi ng taho? Marami po. Ay, may oo naman. Sige, kunin mo yung balde. Doon mo ilagay para mas marami. Sige na, nag-uusap kami ng Kuya Ernesto mo.
Napapailing na lamang ang dalawa na makaalis na ang bata. Nagulat na lamang si Ernesto na makatanggap siya ng batok mula kay Mang Kanor. Aray ko naman! Pinagsasabi mong panot na ako. Panutin ko mukha mo eh. Eh siya nga pala, gumising ka na maaga bukas ah. Ikaw ang kukuha ng tao sa supplier ko. Sa kabilang baryo lang naman kaya huwag ka na mag-inarte ha. Ano naman po ang gagawin mo? Magpupuyat kasi ako. Babantayan ko yung bahay ng maglola. Hanep no? Nang nagpunta ka dito, sabi mo ayaw mong nakikialam ako sa plano mo. Ano to? Wala naman kasi akong aasahan na iba rito eh. Iba pa rin kapag may alalay. Sige na, bumalik na tayo. 5 araw ang nakalipas. Mas lalong binantayan ni Mang Kanor ang matanda at ang dalaga. Nalaman na rin niya kung ano ang pangalan ng dalawa. At ayon sa natanggap niyang info, bago pa lang din ang maglola sa baryong yon. 3:00 ng madaling araw, nakatanaw si Mang Kanor mula sa kanyang pinagtataguan. 5 araw na niya itong ginagawa. Lagi siyang nagmamanman sa tapat ng bahay na maglola. Pero wala naman siyang napapala. Ganun pa man, ay hindi pa rin siya sumusuko. Alam niyang hindi magkakamali ang hinala niya. Alam niyang may kakaiba sa maglola kaya hindi niya ito titigilan. Wisit na maglola to ah. Masyadong mailap. Hindi pa sila lumalabas ng bahay? Hawak-hawak niya ang itak na lagi niyang dala. Handa siya sa lahat ng lakad niya. Lalo na ngayong meron na siyang pinaghihinalaan. Tatayo na sana si Mang Kanor sa kanyang pinagtataguan nang biglang may dumating na 4 na lalaki. Bago pumasok, palingon-lingon pa ang mga kalalakihan sa paligid. Sa puntong ito, mas lalong lumakas ang kutob na matanda na baka aswang nga ang mga naroroon. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting. Kahit na hindi na ito gumagana, lagi pa rin siyang nagdarasal rito. Alam kong naririnig mo ko. Gabayan mo sana ako. Pasimpleng lumapit si Mang Kanor sa bahay. Sa gilid siya dumaan dahil yun lang ang medyo madilim na parte. Nilagay na niya ang itim na tela sa kalahati ng mukha niya. Ibinaba na rin niya ang mahabang manggas niya para ihanda ang kanyang sarili. Kulang pa kayo ng 4 na tao. Hindi tayo pwedeng humarap sa pag-aalay kung hindi sapat ang dala natin. Mahiya naman kayo. Lola, ako na lang pong bahala sa kulang. Ikaw ang bahala. Hindi nga kita maasahan sa kahit na anong bagay eh. Napakahina mo. Paano ka makakahuli ng tao kung ganyan kakahina? Ikaw lang ang aswang na ganyan eh. Lola naman, hindi ko naman po kasalanan kung pinanganak akong hindi gaya ninyo. May sarili akong kakayahan. Yun sana ang pansinin ninyo. Sige, patunayan mo sa akin yung mga sinasabi mo ha. Bukas ng gabi, sumama ka sa mga inutil na ito. Humuli ka ng 4 na tao at dalhin nyo kagad dito sa kuta natin. Masusunod po, Lola. Dito ka na humuli ng tao. Mas maganda sana kung bata para sariwa. Sa puntong yun ay kumpirmado na nga ni Mang Kanor na aswang ang mga naroroon. Pero sa halip na atakihin niya ang mga ito, ay pinigilan na muna niya ang kanyang sarili. May kailangan pa siyang malaman sa maglola. At yun ay kung nasaan ang pinuno ng mga aswang na si Masangkay. Biglang napalingon na matandang si Matina nang maramdaman ang kanyang presensya. Bago pa malaman na matandang babae na naroon siya, nagmamadali na siyang umalis. Bumalik siya sa pinagtataguan niya nung una. Pagsilip niya, nasa bakuran na ang mga aswang. Tila hinahanap siya nito. Nakaalis naman ng ligtas si Mang Kanor. Medyo kinabahan siya sa parting yon. Bagay na hindi naman nangyayari sa kanya noon kapag nasa isang misyon siya. Nakahinga siya ng maluwag nang makabalik na siya sa bahay nila. Sakto naman nakagigising lang ni Ernesto ng mga sandaling yon. Ernesto, kumpirmado, aswang ang maglola. Aswang ang dalawang yun? Kung ganon, anong gagawin natin? May balak silang manguhan ng tao bukas ng gabi. Kailangan natin sila mapigilan. Gagawin nilang alay ang mga taong yon. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Ernesto. Kahit na sabik na ito makasagupa ang aswang.
dahil ito ang una niyang magiging spotlight. Hindi mawala sa kalooban niya ang mabahala. Halong-halong emosyon ang nararamdaman ng binata, habang si Mang Kanor naman ay puot at galit lang ang nagahari sa kanyang kalooban. Gustong-gusto niyang mapatay ang mga aswang, lalong-lalo na si Masangkay, ang pinuno ng mga aswang. Kinaumagahan, hindi mapakali ang dalawa. Kung ano-ano nang kinakalikot nila. Hinahanda nila ang mga gamit na gagamitin nila para sa pagdating ng gabi. Ano pong ginagawa nyo? Bakit po kayo may pana at saka itak? May kaaway po ba kayo? Baste, wala naman kaming kaaway. Ano kasi, may huhulihin kaming hayop sa gubat mamayang gabi. Kung hindi mo alam, ang tawag sa ganon, ang tawag doon pangangaso. Pangangaso? Manguhuli kayo ng aso? Di po ba masama yun? Ako, bata ka pa talaga. Hindi naman aso ang uhulihin namin. Kahit na anong uri ng hayop, basta hindi aso, hindi rin pusa. Sa madaling salita, mababangis na hayop. Mababangis na hayop? Oo, mababangis na hayop. Nakakaperwisyo kasi sila sa mga tao. Kaya dapat silang mapuksa. Kaya ikaw, dito ka lang sa bahay mamayang gabi ha. Matulog ka ng maaga para pagbalik namin, meron kang masarap na pagkain. Talaga po? Sige po, matutulog po ako na maaga. Napailing na lamang ang matandang si Mang Kanor. Nakokonsensya sila sa ginagawa nilang panloloko kay Baste. Pero wala naman silang ibang magagawa. Hindi pwedeng mamulat agad si Baste sa mga bagay na alam nilang hindi pwede sa bata. Matapos mag-ayos ng mga gamit, kahit tanghali na ay nag-ikot-ikot pa rin ng taho si Mang Kanor. Sa pagkakataong ito, kasama na niya ang binatang si Ernesto. Ayos lang ba na kasama mo ko? Kaya mo naman buhatin yan Baka makahalata sila. Ano naman ang pakialam nila kung kasama kita? Di kung ayaw mong maghinala sila, di dalawa tayo magbuhat. Kahit mukha silang tanga sa pagbubuhat ng taho, hindi na nila yun inintindi pa. Rekta lakad na sila sa kinaroroonan ng bahay ng maglola. Nang makarating na sila roon, ay ibinaba na rin nila ang taho sa gilid. Natanaw nila agad ang babae na nasa loob ng bakuran. Napawaw na lang si Ernesto sa kagandahan ng dalaga. Mang Kanor, ano ang pangalan niyan? Sa pagkakaalam ko Alma. Tapos yung lola, Matina. Bakit? Huwag mong sabihin type mo yung babaeng yan ha. Ang ganda kasi. Sira ulo, aswang yan. Maganda lang yan ngayon. Pero kapag nagbago na yung anyo niyan ang pangit na yan. Nang mapalingon sa kanila ang babaeng si Alma, nagkunwari na lamang si Ernesto na nagtatawag ng taho. Taho! Taho kayo dyan! Taho! Taho! Sakto namang may dumaan na lalaki na bumili naman sa kanila. Hindi sila pinansin ni Alma, pero naroon pa rin sila sa tapat. Katakataka na sa mga sandaling yon ay hindi nila nakikita ang matandang si Matina. Ano bang gagawin natin dito? Magmamasid lang? Susubukan natin makasagap ng impormasyon. Baka mamaya dumating na naman yung mga lalaki. Bumuntong hininga na lamang ang lalaki. Halos 1 oras din silang nakatambay doon. At hindi na nila nakita pang lumabas ang dalagang si Alma. Kaya naman naisipan na rin ni Mang Kanor na lumapit. Iniwan niya si Ernesto sa tabi ng taho. Maingat siyang lumapit hanggang sa nakarating na siya sa una niyang napwestuhan. Maraan siyang sumilip sa loob ng bahay. Laking pagtataka niya nang makitang walang tao roon. Umikot pa siya sa kabilang bahay at tiningnan kung naroon pero wala talaga. Masama na ang kutob niya noong mga sandaling yon. Binilikan na rin niya ang binata. Palagay ni Mang Kanor, nakakakutob na rin ang dalaga. Kanina, gustong-gusto mong naroon tayo. Tapos ngayon, nagmamadali tayong umalis. Ikaw kaya magbuhat nito? Sabi mo pang arte. Makisama ka na lang dahil kung hindi, hindi na kita isasama sa misyon na ito. Habang naglalakad sila pabalik, nakasalubong naman nila ang matandang si Matina. Mabagal lamang ang paglalakad nito. Pinukulan sila ng tingin ng matanda na parabang naghihinala rin sa kanila.
Binagalan din nila ang kanilang lakad. Sa sandaling nakakatitigan si Mang Kanor at si Aling Matina, naramdaman na ng matandang lalaki na may iniisip na rin hindi maganda sa kanila ang Ali. Yung matandang yon, malakas ang kutob ko na may koneksyon kay Masangkayon. Tingin ko, nag-iinaala na siya sa'yo eh. Kaya nga dapat magawa natin ang maayos ang misyon natin mamayang gabi. Pipigilan natin sila. Bibihagin natin yung babae para mapaamin. Bumalik na rin sila sa kanilang tinitirhan. Dadalawa lang ang bumili ng taho sa kanila dahil anong oras na rin nun. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Tahimik na agad ang paligid sa mga oras na yon kahit na 8:00 pa lang ng gabi. Matapos silang mapatulog ang batang si Baste, lumabas na rin sila ng bahay na nakatakip ang kalahating muka. Para silang mga ninja dahil nakasuot sila ng kulay itim na tela lahat. Pinuntahan nila agad ng bahay nila Aling Matina. Pero nagulat sila nang makitang wala ng tao roon. Sa mga pagkakataong ito, naisip na agad nila na baka mas maagang nagsimula ang mga aswang sa binabalak nila. Kaya naman nagmamadali na silang lumarga. Nilibot nila ang baryo dahil masyado itong malaki. Hindi naging madali para sa kanila na mahanap nila si Alma. Hindi na ba talaga nagaan ang anting-anting mo, Mang Kanor? Ang kulit mo. Kasasabi ko lang sa'yo kanina. Kung nagana lang to baka hindi na kita isinama. Ganyan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Isang kasangkapan kapag ikaw ay kinakapos? Aray! Ay nako, pagtigil ka nga sa drama mo. Magpapatuloy na sana sila sa paglalakad nang makakita sila ng 2 binata na tumatakbo. Nang makalapit na ito sa kanila, ay agad itong nagsumbong. Ano kasi? Yung may Pambira! Anong ano? may doon, nakita namin. Gusto niyo bang masampal para tumino kayo sa sinasabi ninyo? Aswang! May nakita kami mga aswang sa dulo. May kinukuha silang lalaki. Bilisan nyo! Ernesto, tara na! Sandali lang, sasama kami! Kumaripas ng takbo sila Mang Kanor sa kinaroroonan ng mga aswang. Inabutan nila ang mga yon na kinakaladkad na ang isang lalaking wala ng malay. 3 aswang lamang yon, kabilang na ang babaeng si Alma. Gulat na gulat ang dalaga nang makaharap sila nito. Hindi ko hayaan na magawa niyo mga balak ninyo! Mga salot ng libunan! Hinugot ni Mang Kanor ang kanyang itak. Ganon din si Ernesto. Tumabi naman ang magkaibigang Tadeo at Gab-Gab para panuorin ang mangyayari. Sinasabi ko na nga ba mga nagkukunwari lang kayo na tindero ng taho. Walang ano-ano ay lumusob na rin ang mga yon palapit sa kanila. 2 aswang laban sa kanila. At hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga. Sumama na rin ito sa laban. Kahit na wala ng daladalang anting-anting si Mang Kanor, kitang-kita pa rin sa kanya kung gaano ito kahusay sa pakikipaglaban. Madali lang nitong naiwasan ang bawat pag-atake ng mga aswang. Hindi niyo ako kakayanin! Mga pangkaraniwang aswang lang kayo! Mayabang ka pala, Mang Kanor! Uy! Gagi! Tumingin ka sa kalaban mo! Di yung puro ka nalang daldal! Si Mang Kanor naman ang lumusob ng mga sandaling yon. Kaya naman, napabagsak kagad na matanda ang isang aswang. Nang makita yun ng dalaga, tila nakaramdam din ito ng takot. Ano? Nababahala ka na ba sa kaligtasan mo? Sino ba kayo? At bakit nyo hinahadlangan ng mga plano namin? Maganda ka lang talaga no? Pero wala kang utak. Sino kami? Kami lang naman ang papaslang sa inyo. Kayo mga tauhan ni Masangkay. Pagbabayaran mo ang ginawa niyong pakikialam sa amin. Mas lalong pumangit ang itsura ng babae nang magsimula na itong magalit. Lumabas ang mahahaba nitong kuko at saka lumundag papalapit kay Mang Kanor. Sinubukan nitong kalmutin ng matandang si Mang Kanor pero nakailag ito. Kaya naman nakakuha ng tamang pagkakataon ng matanda. Malakas itong hinataw ang hawak na itak at tinamaan ng dalaga sa bandang bewang. Hindi pa nakontento matandang lalaki.
Lumapit ito sa dalaga at hinato pa ng isang taga ang babae sa bandang hita. Nang lumuhod na ang kaliwang hita ni Alma, tinutukan na ni Mang Kanor ng patalimang dalaga. Kung ituturo mo sa akin kung nasaan si Masangkay, hahayaan kitang mabuhay ngayon. Akala mo ba hindi ko alam kung anong takbo ng utak ng mga manunugis? Mukhang ayaw mo naman ng mabuhay kaya sige. Sandali lang, Mang Kanor. Bakit? Magsasalita pa yan. Wag na muna nating tuluyan. Hoy, kayong dalawa dyan sa gilid. Alihan nyo itong babae. Narito sa bag ko yung lobid. Nagkatinginan si Tadeo at Gabgab. Napilitan na lamang ang dalawa na sundin ng utos na matanda. Dahil hindi na rin naman makakilos ng maayos ang dalaga, hindi na rin ito pumalag ng itali ng dalawang binata ang lubid. Dali natin sa gubat yan. Huwag dito. Baka meron makakita sa atin. Binitbit na ni Ernesto ang dalaga. Nakasunod pa rin sa kanila si Tadeo at Gabgab, na tuwang-tuwa at nai-excite pa sa mga nasasaksihan nila. Grabe, hindi ko inakala na mga manunugis pala kayo. Astig! Gusto ko rin maging katulad nyo. Pwede ba kami sumali? Ay, kayong dalawa. Isinama ko kayo rito kasi kailangan namin ng lookout. Huwag niyong ginagawang laro-laro ito ha. At huwag niyo rin ipagkakalat kung sino kami. Kasi kapag ginawa niyo yon, ako mismo ang papatay sa inyo. Hindi naman nung kami madaldal eh. May dapat lang. Nang makarating na sila ng kagubatan, itinali nila ulit sa katawan ng puno ang dalagang si Alma. Nagsiga sila ng apoy doon at ibinabad ni Mang Kanor ang dulo ng kanyang itak sa baga. Ang tanging paraan lang kasi na naiisip ni Mang Kanor para umamin ng dalaga ay ang pahirapan nito ng pahirapan. Kailangan ba talaga natin siyang itorture? Bakit? Nawa ka ba? Baka nakakalimutan mo, aswang yan. Maraming pinahamak na tao mga katulad niyan. Nanahimik na lamang si Ernesto. Samantala, lumapit na rin si Mang Kanor at sinimulang magtanong sa dalagang si Alma. Ano? Nasaan sabi si Masangkay? Kahit anong gawin mo, hindi ko sasabihin dahil wala naman akong alam. Wala kang alam ha? Sige. Idinikit ni Mang Kanor ang dulo ng kanyang itak. Halos umabot na sa noo ng dalaga ang ugat nito sa kakasigaw. Makalipas lang ang 5 minuto, muling ibinabad ni Mang Kanor ang dulo ng itak sa baga. Ano? Hindi ka pa rin ba aamin? Sige, ipapalasap ko sa iyo kung gaano kasarap ang malapnos. Wala akong alam, wala kahit na ano. At kahit may nalalaman ako, hindi ko rin naman sasabihin. Ganun ba? Ay wala namang problema sa akin. Ikaw naman ang masasaktan eh. Muling pinaso ni Mang Kanor ang balat ni Alma. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa unti-unti nang humihina ang tinig ng dalaga. Kung hindi kita mapapaamin ngayon, abay wala akong magagawa kundi ang lola mo na lang ang pagbuntungan ko. Ernesto, bantayan niyo ang isang to ha. Hahanapin ko lang ang lola niya at yun na lang ang pahihirapan ko baka sakaling may mapiga ako. Wag si Lola, nagmamakawa ko. Wag si Lola. Lola mo lang pala ang kahinaan mo eh. Sige, hindi ko sasaktan ang lola mo. Pero sasabihin mo sa akin kung nasaan ang pinuno ninyo. Sandaling nanahimik ang dalagang si Alma. Tila nagdadalawang isip pa ito. Pero kalaunan, nagdesisyon na lang din ito na magsalita. Kesa naman mapahamak ang kanyang pinakamamahal na lola. Ang huling sinabi sa akin ni Lola, nasa kapis pa rin si Masangkay. Matapos ang ginawa nilang paglusob sa mga antingero at manunugis. Nagtago lang sila sa pinakaliblib na gubat. Hindi ko alam kung saan. Ito lang ang alam ni Lola. Pero ang pagkakatanda ko, lalabas siya sa pinagtataguan niya sa katapusan. Kasi magkakaroon kami ng pag-aalay. Nasa kapis pa rin si Masangkay? Niloloko mo ba ako? Ilang beses na akong naghanap doon pero wala akong nakita. Kung hindi mo siya nakita, malamang ay hindi mo narating ang lugar na sinasabi ko. Alam mo ba kung saang lugar lilitaw si Masangkay? Hindi rin. Wala pang sinasabi sa amin. Ang alam ko lang, dadalo siya sa pag-aalay kasi siya ang pinuno namin. Huminga ng malalim si Mang Kanor.
Nakikita niya sa mukha ng dalaga na nagsasabi naman ito ng totoo. Pero hindi niya lang talaga sigurado kung yun lang ang nalalaman nito. Pakawalan niyo ako. Nasabi ko ng lahat ng nalalaman ko. Pakawalan? Inuutosan mo ba ako? Sinabi ko na yung gusto niyong malaman. Bakit ayaw mo pa akong pakawalan? May sinabi ba akong pakakawalan kita kapag nagsalita ka? Wala naman, di ba? Napakatuso mong matanda ka. Mamatay ka na sana. Lahat ng kamag-anak mo, lahat ng taong mahalaga sa'yo, mamatay na sana silang lahat para mas lalo kang maging malungkot. Magiging miserable ang buhay mo. Sinusumpa ko na... Ikinagulat ni Ernesto ang ginawa ni Mang Kanor. Bigla na lamang kasing humataw ang itak sa leeg ng babae. Pagkatapos noon ay tuluyan ng nanahimik ang aswang. Nanlalaki ang mga mata ni Ernesto. Hindi niya inakala na ganun pala talaga kabrutal ang matanda. Wala na tayo mapapala dyan. Sunugin na yan. Sige. Nauna nang umalis ng kagubatan si Mang Kanor. Sumunod na rin ang 3 binata matapos maliyaban ng babaeng aswang na si Alma. Bago sila umuwi, nagpalit na muna sila ng damit. Tamang kapilang si Mang Kanor habang nasa bakuran sila. Sumama na rin si Tadeo at Gabgab. Kayong dalawa, gusto niyo ba talaga sumama sa mga lakad namin ni Ernesto? Hindi ba kayo natatakot mamatay? Tila nagningning ang mga mata ni Tadeo at Gabgab. Agad-agad na sumagot ang dalawa. Hindi na ako takot mamatay. Dapat patay na ako dati pero buhay ako ngayon. Kaya hindi na ako takot mamatay. Ako, gusto ko makatulong sa mga tao. Alam ko kasing may mga aswang talaga. Noon pa, nakikita ko na sila eh. Ang kaso, wala naman akong magawa dati kasi wala naman akong alam sa pakikipaglaban. O sige, bukas na bukas din. Tuturuan namin kayo ni Ernesto kung ano ang mga dapat niyong malaman. Sa susunod na araw, pupunta tayo ulit sa Capiz. Mang Kanor, may pabor sana akong hihingin sa inyo. Pwede bang dito na muna kami sa inyo? Pinalayas na kasi kami sa inuupahan namin kaya pagala-gala kami. Huwag kayo sa akin magpaalam kay Ernesto. Pambira. Bahay ampunan na yata itong bahay ng lola ko eh. Pero sige. Total makakasama na rin namin kayo sa misyon. Dito na lang din kayo. Ayos! Magkakaroon na rin ng kwenta ang buhay natin, Tadeo! Kinaumagahan, nabulabog sila nang makarinig ng malalakas na sigaw sa labas ng kanilang bahay. Sabay-sabay silang tumayo at nagtungo sa bakuran. Nakita nila sa labas ang isang matandang babae, si Aling Matina. Galit na galit itong nagsisigaw sa labas. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa apo ka! Pinapangako ko sa iyo! Pagbabayaran mo! Walang galang na, Ale. Ano bang sinasabi niyo? Inalok lang naman namin siya ng taho. Masama ba yan? Nagtataka na ang ibang mga nakakakita sa kanila, pero walang ideya ang mga taong yun kung sino si Aling Matina at si Mang Kanor. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo! Magiging mitsa ito ng buhay mo! Medyo nakakaramdam na ng inis si Mang Kanor, kaya naman lumapit pa siya ng bagya para makapagsalita ng mahina. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. At hindi ako natatakot sa mga sinasabi mo. Mas ikaw ang matakot dahil mamayang gabi. Isusunod na kita! Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Yan ang dahilan kung bakit mawawala ka ulit ng mga mahal mo sa buhay. Pinapangako ko sa iyo, hindi ako papayag na mamamatay ako nang hindi nakakaganti sa iyo. Sinusumpa kita! Umalis ka na. Masyado ka nang nag-iiskandalo rito. Hintayin mo na lang akong pumunta mamaya sa bahay ninyo. Doon tayo magtaos. Hindi magiging masaya ang buhay mo. Tandaan mo ito! Mas malungkot ang buhay mo ngayon kasi wala ka ng apo. Tila umusok ng ilong na matandang babae sa galit nang maglakad na ito palayo. Napapailing na lamang na bumalik si Mang Kanor sa bakuran nila. Nakita niyang nagising din ang batang si Baste. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Baste, yung matanda kasi may utang kay Tatay Kanor mo yun. Bumili kasi ng tao tapos ayaw magbayad. Ayun, nagalit kasi ayaw magpasingil. Bakit sabi ng matanda kay Tatay Kanor, gaganti siya? Ang ibig sabihin kasi nun,
gaganti siya ng kabutihang loob. Bakit po mukhang galit siya? Hindi yung galit, sobrang saya nga niya eh. Huwag ka na nga magtanong, pumasok na lang sa loob. Tara na nga. Isinama na lamang ni Ernesto ang bata sa loob at ipinagtimplan na lamang to ng gatas. Pagkatapos ay iniwan na muna ito ni Ernesto kay Tadeo at Gabgab. Mang Kanor, hindi kaya nakahalata yung mga tao sa pinag-usapan nyo kanina? Eh ano naman, aalis na rin naman tayo dito sa susunod na araw. Ihanda mo lang ang sarili mo mamayang gabi kasi isusunod na natin ang matandang yon. Kahit na nangyari ang pambubulabog ng matanda, mapayapa pa rin naman silang nag-agahan. Hindi na lamang nila inintindi yun. Pagsapit ng tanghali, sinimulan na nila ang pagsasanay. Hindi na sila lumayo. Sa bakuran na lamang nila yun ginawa. Wala na silang pakialam kung may mga dumadaan sa labas at nagtataka. Mabilis na lumipas sa mga oras. Kahit na papaano ay madali namang natuto si Tadeo at Gabgab. Nakatulong din kasi ang pagiging interesado ng dalawa sa pagiging manunugis. Habang nagpapahinga sila, biglang kinuha ni Mang Kanor ang kanyang anting-anting na nakasabit sa kanyang bewang. Kulay itim na rin ang kulay nito na dati ay kulay asul. Hanggang sa mga puntong ito, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nawalan ng bisa. Aminado siya na mula nang hindi na niya nagagamit ang anting-anting, hindi na rin ganun kalakas ang loob niya sa pakikipaglaban. Kumbaga, pinipilit na lamang niya ang sarili na maging matatag, na dati ay kusa naman niyang nagagawa ng walang pag-aalinlangan. Bumuntong hininga na lamang si Mang Kanor, na siya namang napansin ni Ernesto kaya tinabihan siya nito. Iniisip mo pa rin ba yung anting-anting? Tumungo si Mang Kanor at saka napangiti ng pilit. Siguro, iniwan na ako ng anting-anting ko kasi hindi na ako karapat-dapat. Kahit naman siguro sinong anting-anting magsasawa rin kung ganito ako. Napabayaan ko na mga kaibigan ko kaya sila namatay. Huwag mong sabihin yan, Mang Kanor. Nasisiguro ko na iba ang dahilan kung bakit nawala ang diwa ng anting-anting mo. Sa ngayon, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kasi ikaw lang din naman ang tinitingala namin eh. Maraming salamat. Buti na lang sumama ka sa akin. Hindi ko na siguro alam ang gagawin ko kung ako lang mag-isa. Hindi lang ako, Mang Kanor. May bago tayong kasama. Yang dalawang yan. Tumango at ngumiti lang si Tadeo at Gabgab. Pawis na pawis sa mga ito habang pinapapak ang suman kasama si Baste. Mang Kanor, ano nga palang gagawin natin kay Baste? Kung isasama natin sa kapis tapos iiwan lang din natin doon. Baka mapahamak naman yan doon. Kung dito naman natin iiwan, sino magbabantay dyan? Sa kapis natin siya iiwan. At kung ayos lang sa'yo, ikaw na muna magbantay sa kanya. Oh, bakit naman ako? Gusto ko nga makasama ka sa laban kapag nakaharap mo na si Masangkay eh. Ang mangyayari pala nito, 2 bago pa ang makakasama mo. Kailangan ni Baste ng bantay na mahusay. Baguhan pa lamang si Tadeo at Gabgab. Hindi nila mapoprotektahan na maayos ang bata. Kung isama na lang kaya natin siya sa mga gagawin natin. Nasisira ka na ba ng ulo? Gusto mong makita niya kung paano tayo pumatay? Nang aswang? Oo, wala naman sigurong problema. Bata pa si Baste. Kahit na anong makita niyang pagpatay, unang papasok sa utak niya ay masama yon. Naku naman oh. Ikaw na nga bahala. Pero sige, susundin ko yung sinabi mo. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Ernesto. Laman ng buntong hininga na yon ng kanyang manghihinayang. Matagal na kasi niyang pangarap na makasama si Mang Kanor sa isang matinding laban, pero mukhang mapupurnada pa. Sumapit na ang gabi. Nang tahimik na ang paligid, dali-dali na silang tumungo sa bahay ni Aling Matina. Pero pagdating nila roon, wala nang tao sa bahay. Wala na rin ang mga gamit sa loob. Napailing na lamang si Mang Kanor dahil natakasan sila na matanda. Pero kinabahan si Mang Kanor nang mapagtanto niya ang isang bagay. Dali-dali itong tumakbo pabalik ng kanilang bahay para puntahan si Baste. Nang makarating sila roon, nakita nilang gising na ang bata.
Iyak lang ito ng iyak. Oh, ano nangyari sa'yo? May matanda po kanina. Gusto niya pong lumapit sa akin pero hindi niya po magawa yun kaya umalis na lang siya. Ang pangit po ng mukha niya. Sobrang nakakatakot po siya, Tatay Kanor. Nakakatakot po sobra. Mang Kanor, ibinigay ko sa kanya yung pangontra ko kaya hindi siya nalapitan. Mukha kasing wala kang kahit na anong pangontra kahit na isi. Maraming salamat. Mukhang hindi na po talaga tayo titigilan ng aswang. Aswang? Aswang po yung matanda, Tatay Kanor. Napakamot na lamang sa ulo ang matanda. Tiningnan niya ng masama saglit si Tadeo. Napahawak naman sa bibig ang binata dahil nadulas ang bibig nito. Kung wala na tayong magagawa, kailangan na talaga nating sabihin sa kanya, Mang Kanor. Baste. Oo. Totoong aswang ang nakita mo. Marami sila. Kaya Bakit niyo po ko iniwan dito kung marami naman po palang aswang dito? Natatakot na po ako eh. Huwag niyo po akong iwan dito, Tatay Kanor. Parang awa niyo na po. Isama niyo na lang po ko. ay pambihira. Umiyak pa talaga. Nilapitan na ng binatang si Gabgab ang bata. Malapit ito sa mga bata. Kaya ito ang nagpaintindi kay Baste ng tungkol sa aswang. Baste, alam mo, delikado kasi kung sasama ka sa amin. Maraming aswang ang makakalaban namin. Mas lalo ka lang matatakot. Pero mas ayos na po yun sa akin. Ang mahalaga po, kasama ko po kayong lahat. Kesa naman dito, isang aswang lang pero wala po akong kasama. Mukhang may punto naman po yung bata. Wala po siyang kasama rito eh. Isama na lang natin. Ako na lang pong bahala magbitbit sa kanya at mag-alalay. Sinabi mo yan ha. Kapag itong si Baste napahamak, madadali ka sa akin. Nagkasundo naman sila noong mga sandaling yon. Tumahan na rin naman ang bata. Dahil alam na rin naman ni Baste ang tungkol sa mga aswang, sinabi na lang din nila kung sino sila. Makalipas ang ilang araw, hindi na sila nagsayang ng sandali. Umalis na rin sila sa Iloilo. Bumiyay sila pabalik ng Capiz. Gabi na nang makarating sila sa dating baryo na nagdulot ng masasamang alaala kay Mang Kanor. Habang nasa harap sila ng bahay ni Mang Kanor, napangiti na lamang ng mapaitang matanda. Hindi niya kasi inakala na babalik pa siya roon. Bago niya kasi lisanin ang bahay na yon, sinabi niya sa sarili na gusto na niyang kalimutan ang lahat ng masasakit na alaala. Kabilang nga rito ang tinitirhan niya. Medyo maayos at may kalakihan naman pala ang bahay niyo, Mang Kanor. Kay Mang Kanor lang yan. Yung bahay ko sa kabila pa. May itaas pa? Tapos may baba? Malamang may baba talaga. May itaas nga eh. Ayaw ko na sanang balikan to. Pero kailangan kong harapin ang mga bagay na ayaw ko na sanang maalala rito. Halika kayo, pumasok na tayo. Pagpasok nila sa loob, hindi maiwasan ng mga binata na mamangha. Sa sala pa lang kasi, nakasabit na roon ang iba't ibang uri ng katana, espada at itak. Parang mga batang namamangha sila Ernesto. Astig nito, Mang Kanor. Ginamit mo na ba lahat ng patalim na yan? Lahat yan ay ginamit ko na. Itong isang kulay itim, yan ang madalas kong gamitin. Yung iba, hindi ko na maalala kung saan ko nagamit. Pero itong isang medyo mahaba, ginamit ko yan na kalabanin ko yung prinsipe ng mga gabunan noong araw. Grabe, ang astig mo pala talaga. Pwede ba namin hiramin yan? Ipapagamit ko talaga mga yan, lalo na't nalalapit na ang labanan. Malakas ang kutob ko na malapit na nating makaharap si Masangkay. May pagiganti ko na rin ang mga kaibigan ko. Habang abalang kumakain sila Ernesto sa loob, nagpaalam na muna si Mang Kanor para lumabas. Malapit lang ang sementeryo sa kanila kaya nagtungo na muna siya roon. Dinalo niya ang mga kaibigan niya. Umupo siya sa tapat ng puntod ng mga ito. Dahil sa kalungkutan, hindi na niya alintana ang pagiging madilim ng lugar na kanyang kinalalagyan. Ang tanging nararamdaman na lamang niya sa mga sandaling ito ay puro kalungkutan, puot at galit. Mga utol,
Malapit ko nang mabigyang hustisya ang pagkawala ninyo. May paghiganti ko na rin kayo. Dahil sa oras na makita ko si Masangkay, hindi ako magdadalawang isip na pugutan siya ng ulo. Ipinapangako ko sa inyo na mangyayari yon. Humangin na malakas at ramdam na ramdam niya ang lamig ng panahon. Aalis na sana siya, pero meron siyang naramdaman na presensya. Hindi pa naman niya nadala ang kanyang itak. Nilibot niya ng tingin ng buong paligid. Wala siyang nakikita pero kakaiba ang atmosfera. Nararamdaman kita, kaya lumabas ka na dyan! Walang tumugon kay Mang Kanor, pero narinig niya ang mga kaluskos at mga yabag ng paa sa kaliwang banda. Maya-maya lang, biglang lumitaw ang isang matandang babae. Lumundag yun sa kanya. Nakailag naman siya kaya nagawa niyang makadistansya. Sinasabi ko na nga ba at ikaw ang nararamdaman ko. Hindi nga ako nagkamali. Hindi nagkamali! Isang malaking pagkakamali ang pagpunta mo rito! Dahil ngayong gabi, nasisiguro kong muli madudurog ang puso mo! Yan ka na naman sa mga sinasabi mo eh. Kahapon nagbanta ka sa akin pero wala naman akong napala. Puro ka naman salita eh. Ganyan ba talaga kapag nawalan ng apo? Madaldal ka rin naman! Ganyan din ba kapag nawalan ng 4 na kaibigan? Nakaramdam ng inis si Mang Kanor. Mukhang siya pa ang unang napikon sa asaran na yon. Bakit ka natahimik? Masakit ba? Masakit bang maalala na ikaw ang dahilan kung bakit sila napatay ni Masangkay? Panahimik ka! Wala kang karapatan na banggitin sila rito. Dahil di hamak na aswang ka lang! Patay sila! Patay sila! Patay sila! Patay sila dahil sa'yo! Ano? Masakit ba? Panahimik ka! Nagmamadaling tumakbo si Mang Kanor palapit sa matanda. Pero tumalon lang ang matandang babae sa itaas ng nicho. Hindi mo na sila may babalik pa! Kahit na lumuha ka pa ng dugo! Kahit pa mapatay mo si Masangkay! Dumampot ng bato si Mang Kanor at ipinukol kay Aling Matina. Tinamaan ang matandang babae sa muka. Galit na galit itong umatake kay Mang Kanor, pero nasapak pa siya ni Mang Kanor sa panga. Mahilo-hilo ang matanda at nang muli itong dumistansya, kita ni Mang Kanor na parang wala na itong balak pang umatake. Bumaba ka rito! Tutuldukan ko na ang katandaan mo ngayon! Kailangan ko nang umalis. Dahil sa mga sandaling ito, alam ko nang aalis ako nang may kasama na kasama mo. Anong pinagsasabi mo? Tumatawa-tawa pa ang matandang babae nang umalis na ito. Ilang segundo lang, saka lang napagtanto ni Mang Kanor kung ano ang gustong sabihin ni Aling Matina. Kinabahan siya sa mga sandaling ito. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Nang makarating siya roon, inabutan niyang sugatan ng 3 binata at wala na roon ang batang si Baste. Ginulat nila kami. Dumating si Masangkay. Wala kaming nagawa. Kinuha niya si Baste. Anong sinabi mo? Wala kami nagawa, Mang Kanor. Malakas yung Masangkay eh. Binalibag niya lang kami. Hindi nga rin po tumalab yung pangontra ni Baste. Pasensya na po. Wala po kaming nagawa. Ay teka, saan ka pupunta? Hindi pa nakakalayo mga yon. Hahabulin ko sila. Ito na ang tamang pagkakataon para mapatay ko siya at makapaghiganti ako. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Masyadong malakas si Masangkay. Hindi ka uubra sa kanya. Lalo na ngayon na wala ka namang dalang anting-anting na gumagana. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay yung mapatay ko siya. Kailangan kong makaganti sa kanya. Naririnig mo ba sarili mo? Hindi ako bingi. Pero ang puso mo, binging-bingi na dyan sa galit mo. Ano ba sinasabi mo? Wala ka nang ibang iniisip kundi ang paghiganti mo. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Kaya huwag kang makikialam. Huwag makialam. Magkakasama tayo dito eh. Magkakagrupo. Kung anong problema mo, problema din namin. Kaya bakit ka kikilos ng ganyan? Huwag ka magpadalos-dalos, Huwag mo akong pangunahal. Ang pinaka-mission ko ay mapatay si Masangkay para matigil na rin itong nararamdaman ko. Napaka makasarili mo. Ano? Dinukot nila si Baste.
kasasabi lang namin. Pero mas nasasabi ka pang harapin si Masangkay kaysa sa ideyang iligtas si Baste. Tingnan mo nga kung anong ginagawa mo. Wala kang pakialam kay Baste eh. Kasi ang nasa isip mo lang ay makapagigante. Masyado ka nang nilalamon ng galit mo. Nakakalimutan mo nang may tao kang nakilala na naging parte na ng buhay mo. Alam mo ba kung bakit hindi gumagana ang anting-anting mo? Tingin ko, dahil yan sa pot at galit na nararamdaman mo. Nakakalimutan mo na kasi na ang tunay na pagiging antingero ay nabubuhay para sa sanlibutan at hindi para sa pagigante. Magagalit ka sa akin? Sige, magalit ka lang. Wala akong pakialam sa galit mo dahil kailangan mo itong marinig para magising ka. Ama na yan. Wala na mangyayari kung magtatalo kayo. Ang isipin natin ngayon kung paano natin maliligtas ang bata. Takot na tukot siya kanina eh. Ano pa kaya ngayon? Nakasama na niya mismo yung mga aswang. Sa puntong ito, napaupo na lamang si Mang Kanor sa gilid. Tila nahimasmasan na rin ito. Para siyang sinampal sa muka ng mga pinagsasasabi ni Ernesto. Hindi na niya naiwasang mapaluha. Maging siya ay naiinis na rin sa sarili niya. Maya ka lang muna. Kapag tapos ka na, saka natin pag-usapan kung paano natin ililigtas si Baste. Halos 10 minuto ring naglabas ng sama ng loob si Mang Kanor. Maya-maya lang din ay humarap na rin ito kina Ernesto. Pumasok sila sa loob at saka pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang Kanor, ikaw lang talaga pakay nila. Hindi nila kami ginalaw masyado dahil wala naman silang mapapala sa amin. Pero sa'yo, meron. May sinabi kanina yung Masangkay. Ang sabi niya, kailangan niyang makuha yung dugong berde. Kapag hindi mo raw dinala, mamamatay si Baste. Ano ba yung dugong berde na sinasabi niya? Ang dugong berde ay nakuha namin sa isang kuweba. Kailan ko lang din nalaman na ang dugong berde na yon ay ginawa mismo ng pinakamalakas na aswang noon. Na kapag sumapit na ang ika-100 taon, saka ito iinumin ng mga aswang. Para kasi itong alak na habang tumatagal, mas masarap, mas malakas ang tama. Ganoon ang dugong berde. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ideya si Masangkay doon. Kami-kaming magkakaibigan lang naman ang nakakaalam nun. Bibigay ba natin sa kanila yung dugong berde? Hindi. Kailangan natin makaisip ng ibang paraan para iligtas si Baste. Kapag binigay natin ang dugong berde, katapusan na ng kapis. Mas lalo silang lalakas kapag nangyari yon. Hindi ko na sila mapipigilan, lalo pa ngayon. Hindi pa rin nabubuhay ang diwa ng anting-anting ko. Kung unahin po kaya muna nating asikasuhin yung anting-anting nyo. Tama si Tadeo. Kasi kung lulusob tayo ng wala ang anting-anting nyo, Mang Kanor, baka hindi rin po talaga tayo tumagal kay Masangkay. Hindi po talaga siya biro. Hindi sa minamalit ko po kayo pero mukhang hindi kayo uubra sa kanya eh. Alam ko naman yon. Ngayon, ang iniisip ko lang naman ay kung papaano bubuhayin ang diwa ng anting-anting. Kung gawin mo na lang kaya yung normal na ginagawa para mabuhay ang diwa ng isang anting-anting. Ginawa ko na yon at hindi naman gumana. Iba ang kaso ng sa akin kaya medyo mahirap eh. Sa tingin po, sa sinabi po kanina ni Ernesto, baka kailangan mo lang ibahin ang pananaw mo, Mang Kanor. Baka kaya ka iniwan ng anting-anting kasi ayaw niya na gamitin mo siya sa paghihiganti. Tama. Ganyan na ganyan yung narinig ko dati sa lolo ko eh. Ang mga anting-anting daw ay may isip at damdamin din. Kapag hindi sila nagagamit sa maayos na paraan, kusa silang mawawalaan ng diwa. Sa mga narinig ni Mang Kanor, tila nagkaroon siya ng pag-asa. Alam na niya ngayon kung ano ang gagawin niya. Tama kayo. Dahil mula nang mapuno ng galit ang puso ko doon din siya biglang nawala ng diwa. Tama. Siguro nga nasaktan din siya nang malamang gagamitin ko siya sa paghihigante. Ang kailangan kong gawin ngayon, mapabalik siya. Pero paano mo siya gagawin? Kailangan niyang maramdaman na sincero na ang kalooban ko. Mangyayari lang yon kapag nabago na ang pananaw ko. Mas kailangan ko ng lawakan ulit ang dahilan ko kung bakit ko gustong mapaslang si Masangkay. Yun ay dahil na rin para iligtas sa mga tao sa maaaring maging panganib sa buhay nila.
Ayos! Sa wakas, natumbok mo na rin, Mang Kanor. Ganyan ang Mang Kanor na kilala ko. Kahit na nadukot ang batang si Baste, pilit nilang ikinakalma ang kanilang sarili. Itinuon na lang muna nila ang atensyon sa paggawa ng maayos na plano. Kailangan pa rin kasi nilang malaman kung saan ba nagkukuta ang mga aswang. Lalo na ang pinuno ng mga ito, si Masangkay. Kinabukasan ng umaga, wala silang sinayang na oras. Pinuntahan agad ni Mang Kanor ang iba pa niyang kasama na natitira, na halos lahat ay nagretiro na. Pinaliwanag ni Mang Kanor ang mga posibleng mangyari sa Capiz, mga panganib na maaring harapin ng mga tao. Kaya kalaunan, nagawa niya rin kumbinsihin ang iba nilang kasamahan. Kahit papaano, nakaipon sila ng tao na makakasama nila sa labanan. Ang tanging problema na lamang nila ay kung saan nila matatagpuan si Masangkay. Habang nagpapahinga sa bakuran kasama ang mga tao bilang kasamahan, isang maitim na ibon ang dumapo sa bakod. May inilaglag yung papel. Agad namang itong kinuha ni Mang Kanor. Nang basahin niya ang nakasulat, nalaman niya kung saan ang kuta ng mga aswang. Iniimbitahan siya ni Masangkay na pumunta roon, dala ang garapon kung saan nakalagay ang dugong berde. Napalunok ng laway si Mang Kanor. Medyo kinakabahan siya dahil kahit inalay na niya ang laban na yon para sa lahat, hindi niya pa rin maramdaman ang anting-anting. Maganda kayong lahat. Bukas ng gabi, pupuntahan na natin ang kuta ng mga aswang. Mang Kanor, paano ang anting-anting mo? Hindi na natin hihintayin pa kung kailan magbabalik ang anting-anting ko. Kailangan na natin kumilos. Kung sakali mang hindi na siya mabuhay ulit, ayos lang. Ang mahalaga, may ginawa tayo. Bukod na nasa panganib ang buhay ni Baste, nasa alanganin na rin ang buhay ng mga tao sa probinsyang ito. Tayo lang ang inaasahan nila. Kaya kailangan nating maging matatag at malakas. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Mang Kanor. Iandaan niyo ng sarili ninyo. Mapapalaban tayo ng malala. Magpaalam na rin kayo sa mga pamilya ninyo. Dahil hindi natin alam kung ito na ba ang huli o hindi. Basta, gagawin natin ito para sa sangkatauhan. Huwag tayong pumayag na magtagumpay ang mga aswang. Naghiyawan ang mga kalalakihan sa bakuran ni Mang Kanor. Matapos ang usapang yon, bumalik na muna sa kanya-kanyang bahay ang mga tao. Naiwan silang 4 doon para ihanda ang mga sandatang kanilang dadalhin. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Gab, sa wakas, magkakaroon na rin ng saysay ang buhay natin. Oo nga, hindi na rin tayo tatawaging walang kwenta ni Aling Miray. Wala ba kayong mga pamilya? Meron po, pero pareho po kaming tinakwil eh. Kaya yun, napilitan kaming magbanat ng buto at mangupahan. Ang kaso, hindi na namin kinaya magbayad eh. Kaya yun, pinalayas na kami. Ito po ang unang pagkakataon na nakaramdam kami ng pamilya. Kaya sana matapos ang misyon natin ng buo pa rin po tayo. Basta makinig lang kayo sa akin at kay Ernesto. Mananalo tayo rito. At gusto ko lang ding humingi ng paumanhin sa inyo. Pasensya na sa mga naging asal ko. Masyado lang ako naging emosyonal. Hindi ko napapansin na unti-unti na pala akong nawawala sa wisyo. Ayos lang yun sa amin. Ang mahalaga naman ngayon natauhan ka na, Mang Kanor. Masaya kami na kahit paano, gumaan ang pakiramdam mo. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, baka hanggang ngayon naliligaw pa rin ako ng landas. Siguro, Diyos na rin ang gumawa ng paraan para maakay ako ulit sa liwanag. Wala ba tayo makakain? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Ito talaga, puro na lang pagkain ang iniisip. Hindi kasi ako nakapagluto, pero hintayin mo. May dadalhin daw na ulam si Berting dito mamaya. Kinabukasan, maagang gumising ang mga manunugis dahil malayo pang kanilang lalakbayin. Itinipon ni Mang Kanor ang mga kasama niya sa gubat. Nagbigay siya ng mga paalala at ilang impormasyon tungkol sa makakalaban nila. Matapos yon ay nagsimula na nga silang maglakbay. Ernesto, hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan? Bakit?
Ako kasi hindi eh. Ako rin? Normal ba yun? Hindi kayo kinakabahan kasi hindi nyo pa nararanasan kung paano lumaban talaga. Huwag kayong masyadong excited. Tandaan nyo, hindi to laro. Buhay natin na nakasalalay rito. At buhay ng mas maraming tao. Tama si Ernesto. Dapat maging seryoso kayo ngayon. Kasi kung hindi, baka mahon na pa kayo kaysa sa akin. Halos isang buong maghapon na silang naglalakbay nang meron silang madaanan na isang baryo. Sa unang tingin, parang pangkaraniwang baryo lang din yon na gaya ng sa kanila. Kaya naman, dali-dali na rin silang pumasok doon. Marami kasi silang nakitang kainan. Sa isang malawak na karinderya na meron ding malawak na bakuran, doon nila napiling tumigil para magsikain. Pero pag upo pa lamang nila doon, nakatingin na sa kanila ang mga taong kumakain, para bang nagtataka kung bakit sila naroroon. Ang Kanor, bakit mo sila nakatingin sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama ah. Mukhang may mali nga rito eh. Teka, dito lang kayo ah. Akong lalapit sa tindera. Tumayo ang matandang si Kanor. Lumapit siya kung saan naroroon ang mga nakatakip na kaldero. Titingnan lang niya sana kung ano ang laman ng mga yon, pero nagulat siya sa nakita niya. Mga kasama! Mga aswang ang narito! Pagkasabing yun ni Mang Kanor ay nataranta ang ibang naroon. Kanya-kanya silang pulasan at nagsipalitan ng mga anyo. Mabilis din namang inihanda ni Mang Kanor ang kanilang mga sarili. Sabi ko na nga, Be. Unang tingin ko pa lang kanina, kahina-hinala na eh. Gab! Dito ka lang, huy! Huwag ka lumayo sa amin! Makakadikit ang mga manunugis. Naghihintay lamang sila sa maaaring lumusob sa kanila. Pero walang nagtatangka. Pati ang mga tendera ay hindi rin sila ginagalaw. Lumabas sila sa bakuran na yon. Sa isang iglap lang, parang naging ghost town ng baryo. Wala na silang nakikitang nasa labas. Magsiyanda kayo. Malaki ang posibilidad na baka biglain nila tayo. Isang mahabang katahimikan ang naghari. Parang nakikipagpakiramdaman lang ang mga aswang sa kanila. Pero ilang sandali lang, dalawa na agad sa mga kasamahan nila ang nahilap papasok sa silong ng bahay. Kasunod nito ay ang sabay-sabay na paglabas ng mga aswang sa kung saan-saan. Nagsimula ang sagupaan. Sa dami ng mga aswang, halatang tagilid sila sa labanan. Pero kahit na ganon, hindi sila nagpatinag at nagpakita ng kahit na kaunting takot. Focus sa laban. Huwag padadala sa bilang nila. Mas magagaling tayo sa kanila. Pilit na pinalalakas ni Mang Kanor ang loob ng kanyang mga kasama. Alam niya kasi na dihado talaga sila sa mga sandaling ito. Isang baryo ang kanilang kalaban, habang nasa 20 katao lang sila. Gab-gab! Bakit? Ay putik! Focus mo, Gab! Muntikan ka na! Kapag hindi kayo nag-focus ng maigi, mamamatay kayo! Nagmamadaling umatake ang mga aswang sa kanila, pero hinarap na ito ni Mang Kanor. Kahit wala itong anting-anting na dala, kitang-kita pa rin talaga ang kagalingan na matanda. 5 ang kumakalaban kay Mang Kanor ng sabay-sabay, pero hindi siya magawang sugatan ng mga aswang. Nang makita ng mga kasama niya kung paano siya lumaban, lalong nagkaroon ng moral ang mga manunugis. Mas sumigla silang lahat. Nagulat ang mga aswang sa biglang pagbabago ng laban. Tila pumabor na sa mga manunugis ang ihip ng hangin. Mga pangkaraniwang aswang lang yan. Huwag kayong matatakot sa kanila. Lusob! Talsikan ng mga dugo sa kung saan-saan. Nakuha na rin nila sa wakas ang tamang forma para walang makalapit na aswang sa kanila. Makalipas nga lang ng halos 10 minuto, tila nagkakaroon na nga ng pag-aalinlangan na umatake ang mga aswang. Parang nagkaroon ng takot ang mga yon nang makitang nakahandusay na ang marami sa mga kasamahan nila. Sumuko na kayo! Mamamatay rin naman kayo kung itutuloy niyo pa ang laban na ito! Sa halip na sumuko, nagpakita ng galit ang mga aswang sa pamamagitan ng malalakas na pag-angil. Kahit kakaunti na lang ang kanilang bilang, hindi nagdalawang isip ang mga yon. Tila mga halimaw sila na ang tanging alam lang ay pumaslang ng tao. Muling lumusob ang mga natitirang aswang. At dahil parang hindi naman nag-iisip ang mga yon, madali silang napaslang ng mga manunugis. Kaya sa huli,
wala na ring natira sa kanila. Kumusta ang lahat? Wala namang ganong seryosong galos sa mga kasama natin. Pero may dalawang nabawas sa atin na hindi natin alam kung nasaan. Si Berting at Roberto. Libutin ang buong baryo kung meron pang natitirang aswang. Pasukin din ang mga bahay. At lahat ng makikita nyo may kinalaman sa pinuno ng aswang. Sabihin nyo kaagad sa akin, ha? Mabilis silang kumalat sa buong baryo. Lahat nga ng bahay ay kanilang pinapasok. Pagpasok ni Mang Kanor sa isang bahay na nasa tapat niya, nakita niya agad ang larawan ni Masangkay na nakadikit sa pader. Sa tingin na matanda, talagang sinasamba ng mga aswang si Masangkay. Bukod pa roon, nakakita rin si Mang Kanor ng mga listahan ng taong nakapila sa pag-aalay. Mukhang halos lahat ng aswang ay kailangang merong ialay, ah. Mukhang kailangan na talagang makarating kami kagad bago mag-umaga. Paglabas ni Mang Kanor ay tapos na rin ang paghahalughog ng mga manunugis. Halos pare-pareho lang naman sila ng mga nakita sa bawat kabahayan. Kaya wala naman silang nakuhang bagong impormasyon. Mga kasama, kailangan bago mag-alas-3 ng madaling araw marating na natin ang kuta nila. Magsisimula ang pag-aalay ng 3:00. Hindi tayo pwedeng mahuli. Nasa panganib din ang buhay ni Baste. Kaya sana ay mas bilisan pa natin. Napabuntong hininga na lamang si Mang Kanor. Mas lalong nadagdagan ng pag-aalala ng matandang lalaki sa batang si Baste. Kahit na kailan niya lang naman nakilala ang bata, hindi niya may tatanggi na parang apo o anak na rin niya itong itinuring. Hindi niya kakayanin sakaling may mangyaring masama sa bata. Sinimulan na nilang maglakbay ulit. Ayon kay Mang Kanor, malapit-lapit na lang din naman sila. Kaya naman, doble ingat na ang kanilang ginagawa. Bawat lugar na madadaanan nila, talagang mas kinaklaro nila kung may kalaban o wala. Mang Kanor, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na sobrang tahimik mo na eh. Naalala ko lang kasi si Baste. Iniisip ko kung ayos lang ba siya ron. Nag-aalala ko na baka hindi pa siya kumakain. Mabilis pa naman magutom ang batang yon. Pagdasal na lang natin na sana ayos lang siya. Sigurado naman na pinakikinggan tayo ng Panginoon. Sana nga. Sana nga ayos lang siya. Makalipas lang ang halos 2 oras, nakarating na rin sila sa lugar kung saan naroroon ang pinakakuta ng mga aswang. Mula sa malayo, nakatanaw lamang sila sa maliwanag na baryo. Sandali na muna silang nagmasid-masid sa lugar nila. Ito na yon. Ito na ang baryo kung saan naroon si Masangkay. Ihandaan niyo ang mga sarili ninyo. Mahati tayo sa 2 grupo. Ikaw, Ernesto, ikaw ang magiging leader ng silang na grupo. Ikaw, Tadeo at Gabgab, sumama kayong 2 sa amin. Ihandaan niyo ang mga kwitis. Sisindihan natin to kapag nakita na natin ang pinuno ng mga aswang. Tumangot-tango lang si Ernesto. Maya-maya lang din ay naghiwalay na rin sila ng landas. Maingat silang lumapit sa baryo ng mga aswang. Pinakiramdaman na muna ni Mang Kanor ang paligid. Ayon sa nakikita niya, pangkaraniwang aswang lang din naman ang naroroon. Pero hindi pa rin siya naging kampante. Lalo pat hindi niya pa rin nasisipat kung naroon ba si Aling Matina. Para kasi sa kanya, hindi pangkaraniwang aswang ang matanda. Anong gagawin natin, Mang Kanor? Doon sa parting yon, kailangan natin makarating doon. Malakas ang kutob ko na doon tinago ang mga bihag. Oh, di ba? Tama ako? Narinig nila mga sigawan ng mga taong naroroon. Marami sa mga yon ay umiiyak at parang mga nagmamakaawa. Dahil doon, sinamantala na nila ang pagkakataon na wala pang gaanong aswang sa daraanan nila. Isa pa, madilim din naman sa parting yon. Matagumpay naman silang nakalapit. Maya-maya lang, nakasilip na rin sila roon. Nakita rin ni Mang Kanor ang batang si Baste sa isang sulok. Takot na takot at madungis ang buong katawan. Hintayin niyo ang hudyat ko bago tayo pumasok sa bahay na yan. Halos 5 minuto pa silang naghintay bago tuluyang kumaunti ang mga aswang na nagbabantay. Nang makita nilang nasa 4 na lang ang nasa bukana ng malaking bahay, tinira na nila ng palaso ang mga yon. Sabay-sabay na bumagsak ang 4 na bantay at sinamantala na rin nila ang pagkakataon. Mabilis silang tumungo roon at saka dali-daling pinasok ang malaking bahay. Shh!
Huwag kayo maingay. Patatakasin natin kayong lahat. Kumalma lang kayo. Inisa-isa na rin nilang tanggalin ang mga tali ng mga bihag. Maiyak-yak naman ang batang si Baste nang makita nito si Mang Kanor. Tatay Kanor, akala ko po hindi na po kayo dadating. Takot na takot po ko rito, Tatay Kanor. Oo, huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Hindi kita hahayaang mapahamak. Sa ngayon, kailangan mong sumama sa mga kasama ko, ha? Umalis na kayo rito. At kami naman, haharapin namin ang mga aswang. Tatay Kanor, baka po mapahamak po kayo, mag-iingat po kayo. Huwag mo akong intindihin. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan mo. Sige na, sumama ka na sa kanila at aalis na kayo. Makita na lang tayo sa bahay, ha? Dali-dali nang inilabas ng mga kasamahan ni Mang Kanor ang mga bihag kasama si Baste. Ang naiwan na lamang doon ay silang tatlo ni Tadeo at Gabgab. Nang makalis na ang mga bihag, nakita naman nilang nagpapaputok na ng kwitis sila Ernesto, isang hudyat na natagpuan na nga nila kung nasaan si Masangkay. Kasunod ng kwitis, tumunog na rin ng malakas ang kampana ng mga aswang. At sa isang iglap lang, nabulabog ang mga aswang. Agad na hinanap nila Mang Kanor sila Ernesto. Inabutan nila ang mga yon na nasa kalagitnaan na ng labanan. Buti dumating ka na. Nakita na namin si Masangkay. Pero hindi kami makalapit eh. Ang daming bantay. Unahin na muna natin itong mga nandito. Focus na maayos sa laban, ha? Habang nagkakagulo sila, si Masangkay na mismo ang lumitaw. Nakatayo ito sa itaas ng bubungan kasama matandang si Aling Matina. Kanor! Long time no see, ah! Ngayon na lang kita ulit nakita kasi masyado ka yatang nababaliw dahil sa pagkamatay ng 4 mong kaibigan eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman sila pinahirapan. Pinatay ko na sila kagad. Wala akong pakialam sa sila, sabi ba? Bumaba ka dyan at magtos tayo! Kanor, hawak ko ang buhay ng pinakamamahal mong bata. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang dugong berde, papatayin ko ang batang yon. Tinaulo, kayabang mo. Hindi mo alam na wala na sila sa kulungan. Kanina pa sila nakaalis. Sa susunod, ang ilagay mong bantay ay yung malalakas at hindi mahihinang tatanga-tanga. Sa sinabing yon ni Mang Kanor, nakita nilang tila na asar si Masangkay. Atina, ano pang ginagawa mo? Patayin niyo na mga yan! Mga kasama, lusab! Walang ititira kahit na isa sa kanila! Muling nagsimula ang labanan, pero si Mang Kanor nanatili lang na nakatayo. Nakatingin lang siya kay Masangkay. Ernesto, Tadeo, Gabgab, kayo lang bahala kay Martina. Ako lang bahala rito kay Masangkay. Sige, wag mo na kami intindihin. Kami nang bahala sa matandang ito. Naglakad ng kaunti si Mang Kanor. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa nakangiting si Masangkay. Wala kang aasahan ng dugong berde sa akin. Hindi ko yun dinala kaya maligas ka. Kung ganon, ang mga kasama mo na lang ang papaslangin ko. Ipaparamdam ko sa iyo sa ikalawang pagkakataon. Magsisisi ka kasi namatay sila. Masyado ka ng maraming satsat. Simulan na natin ito. Masyado kang matapang para magsimula ng laban. Kahit wala ka namang anting-anting. Pinapahanga mo ko, ha? Pero sige, pagbibigyan na kita. Agad na nagbago ng anyo ang matandang si Masangkay. Mabilis itong lumundag palapit kay Mang Kanor. Akman tatagain niya sana si Masangkay pero masyado itong mabilis. Nakailag ang kalaban niya. Naramdaman niya na lang na nasa likuran niya ito. Agad siya nitong dinali ng kalmot. Pero hindi niya yun ininda. Tuloy lang si Mang Kanor kahit na hindi naman siya makatama. Nakakabagot kang kalabang, Kanor. Hindi mo lang ako napapagod eh. Sinuntok siya ng malakas ni Masangkay. Tumalsik si Mang Kanor at sumadsad pa sa lupa. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang likod kaya hindi kagad siya makabangon. Mang Kanor! Lalapit pa sana sila Ernesto pero agad na humarang sa kanila si Aling Matina. Ako ang kalaban ninyo! Saan kayo pupunta, ha? Walang nagawa sila Ernesto nang muli na rin silang atakihin ni Aling Matina at ng ilang aswang. Sinasabi ko naman kasi sa iyo, Kanor. Wala kang kwenta sa paningin ko. Dahil umaasa ka lang naman sa anting-anting mo.
Oo, malakas ka dati. Pero ngayon, isa ka na lang mantsa sa mundo ng mga aswang na gusto kong burahin. Sinipa-sipa ni Masangkay ang matandang manunugis. Kalaunan ay sumuko na rin ng dugo si Mang Kanor. Nahihirapan na rin itong makahinga. Pero kahit na ganon, pinilit pa rin itong makatayo. Anong tingin mo sa akin? Susuko na lang basta porque wala akong anting-anting? Nahihibang ka na yata. Lalaban ako hanggang kamatayan. Isusugal ko ang buhay ko para sa mga kaibigan kong pinaslang mo. Para sa mga bilihag mo. Sa lahat ng kasama ko rito at para sa lahat ng mga tao sa probinsyang ito. Sumugod si Mang Kanor kahit na iika-ika na siyang maglakad. Sinubukan niya ulit na tagain si Masangkay. Pero hinawakan lang ng aswang ang kanyang itak gamit lang ng isang kamay. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Kanor, lalo na nang baliin lang ni Masangkay ang kanyang sandata. Kung dinala mo sana ang dugong berde at ibinigay mo sa akin, edi sana medyo tumagal pa ang buhay mo. Pero hindi eh. Ngayon ka na mamamatay. Akmang sasaksakin na ni Masangkay si Mang Kanor gamit ang matatalim nitong kuko, nang biglang nagliwanag ang bandang bewang ni Mang Kanor. Naramdaman ni Mang Kanor ang kakaibang enerhiya na bigla na lamang dumaloy sa buo niyang katawan. Nagulat si Masangkay. Nanlalaki ang mga mata nito. Pasensya ka na. Mukhang nagtitiwala na yata sa akin ulit ang anting-anting ko. Hinawakan ni Mang Kanor ang kamay ni Masangkay. Hinila niya ito palapit sa kanya at saka sinuntok ng pataas sa muka ang aswang. Tumilapon si Masangkay dahil sa ginawang yon ni Mang Kanor. Pinana! Lumundag palapit si Aling Matina. Sinubukan nitong pigilan si Mang Kanor na makalapit kay Masangkay, pero isang suntok lang ito ng matandang antingero, sumuka agad ng dugo si Aling Matina. Nangingisay-ngisay ito sa lupa at sinipa pa ito ng malakas ni Mang Kanor papunta sa gilid. Manghang-mangha si Ernesto sa nakikita niya. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang malakas na anting-anting. Anong akala mo? Natatakot ako sa anting-anting mo? Hindi ako... Dinakma ni Mang Kanor ang mukha niya. Sinuntok ni Mang Kanor sa dibdib si Masangkay ng maraming beses. Halos umagos na ang dugo mula sa bibig nito dahil sa bugbog. Hindi ka malakas, Masangkay. Walang-wala ka pa sa mga sinaunang aswang na pinabagsak ko. Hindi ka malakas. At kahit na kailan, hindi ka magiging malakas sa palingin ko. Malakas ka lang kapag mahina ang kalaban mo. Pakiusap! Huwag mo akong patayin! Handa akong magbago! Pakiusap! Magbago? Huli na! Marami ka na kinuhang buhay ng mga inosyente. Hindi lang mga kaibigan ko, kundi pati na rin ang mga taong walang awa niyong inalay. Ganun talaga. Kailangan namin yon, pero ngayon, kaya ko pa namang magbago, hindi ba? Lahat naman pwedeng magbago. Sige na, parang awa mo na. Lahat pwedeng magbago, pero hindi ka kasama sa lahat ng yon. Parang awa mo na. Sabihin mo yan sa kaluluwa ng mga taong pinatay mo. Nagulat si Masangkay nang lumipad patungo sa kamay ni Mang Kanor ang putol na itak. Walang ano-ano, itinarak ni Mang Kanor ang putol na itak sa dibdib ni Masangkay. Binaon niya yun ng gusto hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang utak ng mga aswang. Hindi ko man lang masyadong nagamit ang buong lakas ko Pero anting-anting, maraming salamat dahil muli mo akong pinagkatiwalaan. Nakangiti niyang hinawakan ng anting-anting. Sa puntong yon, batid niyang tila natutuwa rin yon sa kanyang pagbabalik. Sinunod na tapusin ni Mang Kanor ang natitirang aswang sa baryo. Halos wala nang ginawa sina Ernesto dahil minadali lang ni Mang Kanor na pabagsakin ng mga yon. Manghang-mangha ang lahat. Hindi nila inakala na ganun pala talaga kalakas ang kapangyarihan ng isang anting-anting. Mang Kanor, napakahusay niyo naman. Ang lakas ng anting-anting niyo. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Para na kayong superhero, Mang Kanor. Mang Kanor, proud po ako sa inyo. Sa wakas, nagbalik na ang dating Mang Kanor na kilala ng lahat. Nagsisimula pa lang ako ulit. Marami pang aswang sa probinsyang ito na kailangan nating tapusin. Sa ngayon, ipagdiwang muna natin ang una nating panalo.
Sa pagbabalik ni Mang Kanor bilang isang antingero, sa mga sumunod na araw ay sinunod nilang atakihin ang iba pang kuta ng aswang. Tumagal lang ng ilang buwan bago nila naubos sa mga yon. Nang masiguro nilang wala na mga aswang sa probinsya ng Capiz at kahit sa mga kalapit din probinsya, dito na nakapagsimula ng panibagong buhay ang matandang antingero. Kasama na niya sa buhay ang 3 binata at maging ang batang si Baste na itinuring na talaga niyang isang anak. Muli, naranasan ni Mang Kanor ang magkaroon ng mga taong tunay na maituturing niyang pamilya. Wakas,